Ang pamilya ko ang may hawak ng pinakamalaking negosyo sa China. Lahat ng miyembro ng pamilya ay talagang magaling sa negosyo. Pero ako'y parang walang silbi. Gusto ko lang mag-relax ng milyon. Kaka-invest lang ng milyong negosyo, malapit ng malugi. Hindi ako galit kundi ngumiti pa. Akala ng lahat na baliw ako. Hindi nila alam, sinadya ko ito. Ang katawan ni Papa Lin Feng lalong humihina. 4 ang anak niya. Sinabihan kami, bawat kumpanya, panimulang pondo ay 1-0 milyon. May 2 taon na palugi. Kung aling kumpanya ang may pinakamataas na halaga sa dulo, siya ang makakakuha ng 51 ng kontrol sa Lin Group. Siya ang magiging pinakamalaking shareholder. Hindi pa lumipas ang 1 taon. Halos wala na ang cash ko sa bangko. Nakapatong ang paa ko. Tumatanga lang sa bintana. Parang talagang walang silbi. Wala talaga akong ambisyon. Ang rules ni Lin Feng, unang lugar, may 51 share. Pangalawa, 20. Pangatlo, 15. Pang-4, 1-0. Ang natira, gagamitin sa charity foundation. Para sa charity, kung base sa value ng pamilya Lin ngayon, kahit ang pang-4 makakuha ng 1-0 shares. 600 million ang halaga. 600 million. Buong buhay, hindi maubos kahit anong gastos. Bakit pa magpagod ng sobra? Umiti lang ako. Kinuha ang phone. Nagpost ako sa family chat group. More Technology Company. Cash on hand ngayon, 1 milyon lang. Pagkatapos magbigay ng sweldo today, 30 milyon na lang matitira. Pasok sa requirements ng bankruptcy. Kaya announce ko na, sa competition na ito, sumuko na ako. Ako'y pang-4, mga kuya at kapatid. Laban pa kayo. Nagsend ng 2 message. Umiti ako ng todo. Hindi ko talagang gusto magpatakbo ng negosyo. Hindi din ako hilig mag-manage ng tao. Ang pangarap ko, makita ang mga bundok at ilog. Ang maganda at malawak na bansa. May tatay na kayang kumita ng pera. Bakit pa kailangan magsikap sarili? Mag-relax na lang. Pagkatapos ng message ko sa group, nagulo ang family chat. Linyi, ikaw ang pangalawa. Negosyo mo ligwak na. Lin Jun, si kuya. Grabe, ang taas na ng value ng kumpanya ko. Kaya kita'y kita na galing sa negosyo mo. Lin Jae, si kuya. Bibigyan kita ng 82 points. Yung ibang points, 600 at 66 format ibibigay. Ayaw ko bigay lahat para hindi ka lumaki ang ulo. Tinitingnan ko mga chat ng mga kapatid ko. Tinatamad akong sumagot. At that moment, nagring phone ko. Pagtingin ko, tamang-tama, si mama. Zhang Yun, hello. Anak, ilang taon na kitang pinalaki. Bakit ka ganyan, parang mahina? Yung kuya mo, doble na halos ang kita. Bakit kailangan mo mag-declare ng bankruptcy? Ayoko na magsalita. May konting problema sa kumpanya. Pag nalugi, pag uwi, saka kukwento. Bibigyan kita ng ballet class para sa matatanda. Para sumayaw ka araw-araw kasama ang mga gwapong lolo. Ayos na ayos, clap. Binaba ko ang tawag. Ding, congrats. Nakuha mo ang Destiny Dice. Ang manual ay nasa isip mo na. Basahin muna bago gamitin. Hindi pa ako nakakabalik sa sarili. May lumitaw na dice sa desk ko. Itim lahat. Pula ang mga dots sa sides. Pagmasdan mo, mukhang nakakaengganyo ang dice na ito. Handa ko na sanang kuhanin ang dice. Sinilip ko muna. Nagring ang group chat notification. Tiningnan ko phone ko. Boom, tinanggal ka ni Lin Feng sa group chat. Medyo nalungkot ako. Hindi pa tuluyang nalugi ang kumpanya ko. Pero si Papa, sobrang sabi ka agad. Tinanggal na ako agad. Sinilip ko ang chat history. Boom, galit si Papa. Yung promise na 1-0 shares, wala na. Pang-4, final reward. Million na living allowance kada taon. Medyo nainis na ako ngayon. Tiningnan ko ang phone ko. Si Mama, hello, anak, tapos ka na nga. Nagwala si Lin Feng, yang kumpanya mo, ipapahandle niya agad sa iba. Pati lahat ng credit card mo, ipapastop niya. All resources, i-freeze niya. Sinasabi ko sa'yo, ayusin mo dapat. Huwag kang matigas ulo. Ngayon yan na ang nangyari. Wala ka nang natira. Si Zhang Yun, kinakabahan na. Hindi ba may 1-0 million living allowance kada taon pa? Pwede pa naman mabuhay sa allowance. Anak, ang sinasabi mo, pagkatapos ng exam, saka pa ibibigay. Ngayon, hindi pa umabot ng 1 taon ang palugit. May 1 taon pa bago makuha ang allowance. Si Zhang Yun na pabuntong hininga. Si Papa nag-utos din sa akin. Nag-utos sa family chat. Bawal magpadala ng pera sa'yo. Bawal tumulong. Talagang pabigat ka ngayon. Si Papa, galit talaga sa'yo ngayon. Ayusin mo sarili mo at maghanap ng trabaho sa factory. Natapos ang tawag ni Zhang Yun. Magtrabaho sa factory? Anong klaseng joke yan? Hindi talaga ako magtatrabaho. Hindi mangyayari kahit kailan. Kung magalit, magalit na. May mga kaibigan pa naman ako. Binitawan ko ang phone. Kinuha ang dice sa desk. Pumikit ako. Binasa ko sa isip ang manual. Isang roll ng Destiny Dice. Makakakuha ng mensahe tungkol sa future. Ikaw magde-decide kung maganda o pangit. Makakuha ng info tungkol sa future. Pwede kang umasenso. Tama yung kasabihan. Kung may chance, maski baboy, pwede umangat. Lalo kung may info sa future agad. Ang kikita, sobrang dali na. Pag-isipan mo yan. Itinapon ko ang Destiny Dice sa table. Kumikinang ang dice. Pagkatapos ng 1 minuto, tumigil. Binanat ko ang leg ko, tiningnan ko. 4.4 days, malapit na maging circuit breaker ang stock market sa Amerika. Mag-crash ang crude oil futures sa $55. Mag-short ng crude oil futures, babagsak hanggang 37. Tinitingnan ko ang Destiny Dice na nag-project ng mga salitang ito. Biglang naglaho ang mensahe. Napaisip ako, pero 1 milyon na lang ang natitira sa kumpanya ko. At malapit na mag-payout sa staff. Paano na ngayon? May sasalaring sweldo sa empleyado. Ano ang gagawin ko? Unang pumasok sa isip ko, si Kuya Jun. Kasi sa pamilya, siya ang pinakamalapit ko. Tinawagan ko si Lin Jun, si kuya. Uy kuya, bakit mo ko tinawagan? Para manghiram ng pera, kuya. Magkano kailangan mo? Nasayahan ako sa reply. Alam ko na, si Kuya Jun palaging handang magpahiram. Hindi naman kalakihan. 500,000 ay sapat na. Pagkatapos ng contest, bibigyan ni Papa ng allowance. Tuloy ang buhay. Ibabalik ko lang sa'yo. Anong 500 milyon yan? Kuya, akala mo pa rin ba na ikaw si bunso ng pamilya Lin? Pinalayas ka na nga. 500 milyon nga imposible na. Ngayon kung utang ka ng 50,000 sa akin, magdadalawang isip pa ako kung kaya mo bang bayaran. Sige, ganito na lang. Kahit paano, magkapatid pa rin tayo. Magpapadala
na lang ako ng 1-0, 0-0 sa'yo. Para na rin sa pagiging magkapatid natin. Pagkarinig ko, gusto ko na sanang magalit. Biglang binaba ang tawag. Maya-maya, pumasok na ang message sa WeChat. Binuksan ko agad. Tama nga, nagpadala si Linjun ng 1-0, 0-0 sa akin. May kasamang ngiti pa. Nakita ko yung smiley, bigla akong nainis. Talagang pangit ng timpla ko. Yung 1-0, 0-0 na yun, parang pang-insulto lang sakin. Pero wala na talaga akong pera, puro barya na lang. Kasi hindi naman ako sanay mag-ipon. Kailangan ko talagang tanggapin. Parang si Hansi noon, tiniis din ang kahihiyan. Paglaon, naging general siya. Ngayon, ako naman ang nakatanggap ng 1-0, 0-0. Babalik rin ako sa taas balang araw. Tinanggap ko ang pera. Nagpadala rin ako pabalik ng smiley. Salamat kapatid. Agad nag-reply si Linjun, walang anuman. Pero 1-0, 0-0, kulang talaga yon. Biglang may tumunog sa phone ko. May tumatawag, tinignan ko agad ang cellphone. Si Baiksu pala. Si Baiksu ay isang model. Siya ang girlfriend ko. Pero mula noong naging kami, tumigil na siya sa trabaho. Ako na lahat ang gumagastos. Ewan ko lang kung alam na niyang wala na akong pera. Paano na kaya kami? Hello, babe, kagabi. Di ba sabi mo bibilhan mo ako ng Goxi bag? Dumating na yung outfit ko today. Medyo malambing yung boses niya sa kabila ng linya. Pagkarinig ko nun, umayos agad ako ng upo. Matagal na kaming magkasama. Pero di pa rin ako nagsasawa. Lagi kasing may bago siyang ginagawa. Ibang saya talaga. Pakiramdam ko every night, parang bagong kasal kami. Pero pagkatapos kong ma-excite, bigla kong naalala, hindi na ako katulad ng dati. Sweetie, sunduin mo na lang ako mamaya. Gagamitin kasi ang sasakyan ng kumpanya ngayon. Yung bag, next time na lang natin bilhin. Medyo gipit ako mga araw na to. Nabubulol akong sagot. Sa kabila ng tawag, wala na yung saya sa boses niya. Alam kong may tampo si Baiksu. Sige na lang, hindi ko muna bubuksan yung outfit. Sa susunod na lang, tapos binaba na niya. Di ko na lang pinansin. Tumayo ako sa harap ng salamin sa opisina. Tinitigan ko ang tanawin ng Yun City. Tinipon ko na lang ang gamit ko. Lumabas ako ng opisina. Yung puting Mercedes na binili ko kay Baiksu. Nakapark ito sa harap ng kumpanya. Inosente siyang napatingin sa akin. Nakayakap ako sa box ng mga gamit ko. Medyo nagulat siya. Pag-uwi na lang natin pag-usapan. Pumasok ako sa likod ng kotse. Pumikit ako para magpahinga. Tahimik lang sa biyahe pa uwi. Binitawan ko lang ang box sa sahig. Bagsak ako agad sa sofa. Ano bang nangyayari sa'yo? May kutob si Baiksu na may mali. Ngayon, kahit naka-black stocking siya, wala akong reaksyon. Dati, tuwang-tuwa ako pag naka-black skirt siya. Ngayon, wala, tahimik lang ako. Di na rin ako nagsalita. Wala na akong pera. Mahinang sabi ko habang nakapikit. Hala, hindi ka naman nagpapatawa, di ba? Agad lumapit si Baiksu sa akin na aligaga. Hawak kamay ko, nagtanong siya. Totoo, tumahimik si Baiksu. Di pa siya sigurado kung totoo o hindi. Pakiramdam ko, susuriin muna niya. Saka na siya magdedesisyon. Walang nagsasalita. Pareho kaming nag-cellphone sa sofa. Grabe, totoo nga lahat ng sinabi mo. Paano ka umabot sa ganito? Hanggang sa 1-0, 0-0, sa kapatid mo ka pa nangutang. Habang nag-scroll si Baiksu sa Weibo, bigla niyang nakita ang trending. Mukhang tungkol sa akin yun. Kinuha ko cellphone niya, tinignan ko. Pinakabagong balita sa laban sa mana ng Lin Group. Si Lin Buyan natanggal na sa laban. Breaking news, ang pangalawang anak ng Lin Group pinalayas na. Hulaan ninyo lahat, sino kaya ang mananalo sa Lin Group? Grabe, puno ng ganitong posts. Ang pinakamasaklap pa, pati chat ko kay Lin Jun, nakapost din. Yung transfer na 1-0, 0-0. At yung thank you ko, talagang nakakabuwisit tignan. Umiling na lang ako. Ang kapatid ko, ang talino gumawa ng plano. Mas mahalaga pa pala sa kanya ang pera kaysa pamilya. Wala ka talagang silbi. Akala ko pa naman, maginhawa ang buhay ko dahil sa'yo. Ngayon, pati 1-0, 0-0 utang mo, sa kapatid mo pa. Talagang walang kwenta, walang narating. Ilang taon kitang sinamahan, nasayang ko ang kabataan ko. Talagang nabulag ako sa'yo. Bakit ba ikaw pa pinili ko noon? Galit na galit si Baiksu. Kasi ganun talaga ang tao, makasarili. Diretsahin mo na lang. Natawa si Baiksu. Diretsahan? CJ, maghiwalay na tayo. Break na, gets mo. Break na kung break. Ang dami mong satsat. Mag-empack ka na. Maghanap ka na ng matutuluyan. Akin naman tong bahay. Pumikit na lang ako. Wala na akong ganang pansinin siya. Bakit kailangan ko umalis? Dati, sabi mo sakin, akin ang bahay na to. Deserve mong mawala ng swerte. Kung ganyang kakuripot, malas ang sasama sa'yo. Walang papala sa'yo. Galit na galit siyang bumalik sa kwarto. Nag-empake siya ng gamit. Rinig ang ingay mula sa kwarto. Pero tamad na akong pumasok. Ilang sandali lang. Lumabas si Baiksu na may dalawang malaking maleta. May hawak pa siyang lace, kung ano man yun. Binatong bigla sa mukha ko. Sayang, todo effort pa naman ako magpasaya sa'yo. Ayan, bahala ka na sa buhay mo. Sabi niya habang tumutunog ang phone niya. Hello, mahal. Nandyan ka na? Ox, baba na ako agad. Buwisit talaga. Binaba niya ang tawag. Masamang tingin ang iniwan sa akin, sabay alis. Binuksan ko ang group chat nung college namin. Basa ko yung mga mensahe nila. Nalungkot na talaga ako. Buti na lang, yung tropa ko sa dorm, pinagtatanggol pa rin ako doon. Napangiti na lang ako. Binuksan ko ang dorm group namin. Mga tol, wala na talaga akong pera. Wag niyo na akong ipagtanggol sa group chat natin. Walang saysay yan, Lizzy. Totally broke na ako, promise. Di ako nagbibiro, seryoso ako. Seryoso, wala na akong pera. Walang biro ito, totoo. Anong gagawin mo ngayon? Dingyu, may mapupuntahan ka ba? Kung wala kang mapuntahan, punta ka na lang sa kumpanyang ko. Mababa lang ang sweldo, pero libre ang pagkain at tulugan. Magtipid ka kada buwan. May matitira ka pa ring pera. Napangiti ako ng bahagya. 4 na taon sa kolehiyo. 4 kami sa dorm. 3 kaming sobrang close. Isa na lang, si Zhang Liwei. Si Zhang Liwei, medyo mahirap ang pamilya nila. At bukod doon, private university ang pinasukan namin. Grabe ang mahal ng tuition at pang-araw-araw na gastusin. Kaya halos araw-araw. Nagpa-part-time si Zhang Liwei pag may oras. Pampadagdag sa sarili niyang panggastos. Kaya bihira siya sa dorm. Minsan, dinala ko yung kaibigan kong babae sa kainan. Naabutan ko si Zhang Liwei doon, nakaupo lang siya. Doon ko lang nalaman sa server ang sitwasyon ng pamilya niya. Kaya tuwing bibili ako ng pagkain o damit, bumibili ako ng
ng extra. Sinasabi ko na aksidente lang, mali ng pindot. Lahat ng damit ni Zhang Liwei sa 4 na taon. Ako ang nagbayad, may mapupuntahan na ako. May project ako ngayon. Kailangan ng tropa ko ng puhunan. Kaso maliit lang din ang hawak kong pera ngayon. Ay transfer ko na lang sa'yo sa WeChat. Check mo na lang, lampasan na lang muna natin ang panahong to. Pag naging okay lahat, babawiin natin, pakitaan natin sila na mali sila. Nag-transfer din ako sa'yo. Huwag kang maliitin, pare. Hanggang diyan lang kaya ko. Nakita ko ang mga messages ni Lizzie at Dingyu. Naiyak ako ng bahagya. Nakita ko ang chat box. Hindi pa natatanggap ang mga transfer ni na Dingyu at Lizzie. Binuksan ko, tiningnan ko. 60,000 ang isa. 40,000 naman ang isa pa. Habang magpapasalamat pa lang ako sa kanila. May voice message mula kay Zhang Liwei. Pinakinggan ko, ang ingay sa background. Pero ang ibig sabihin, magpapadala siya mamaya. Kakatapos ko lang makinig. May isa pang transfer na dumating. Napatingin talaga ako. 90 milyon. Lahat ng pera ng tropa ko na yon. Buti na lang kumita siya noong nag-business siya pagka-graduate. Kung hindi, wala talaga tayong magagawa ngayon. Huwag kang matakot, pare. Nandito kami sa likod mo. Hindi ko na talaga napigilan pa. Tulo ng tulo ang luha ko. Napatak ang luha sa screen ng phone ko. Tinanggap ko lahat ng transfer. Bilang lalaki, minsan, hindi na kailangan ng maraming salita. Hindi kailangan ng maraming salita minsan. Saktong 1 milyon. Kasama ang sariling 100,000. 1 milyon at 100,000 lahat-lahat. Hindi sapat tong pera para mag-short ng oil futures. Sabi ng Destiny Investment, magsususpend ang stocks ng Amerika. Tiyak na malaki ang galawan. Itong pera na to, kalkulado ko na. Hindi pa rin ito ganoon kalaki ang kikitain. Ang bahay na to, hindi pwede ipakolateral. Kung ibebenta na lang diretso, kasama ang depreciation. Palagay ko, binili ko to ng halos 10 milyon dati. Ngayon baka 6 na milyon na lang ang bentahan. 7 milyon lang, parang kulang pa rin. Sa kabila ng bundok, may grupo ng mga Smurf doon. Tinignan ko phone ko. Si Liu Ruyan pala. Si Liu Ruyan, kaklase ko noong kolehiyo. Mayaman siya. Ako noon, sikat sa klase. Palakaibigan at galante ako. Kaya medyo may gusto sa akin si Liu Ruyan. Kaso noon, wala akong kaalam-alam. Para akong tanga, hindi ko na gets. Inunahan ako ni Baiksu. Nakuha ako niya. Ruyan, magkano kailangan mo? Sabihin mo lang, ibigay mo ang account number mo. Palaging malamig ang boses ni Liu Ruyan. Nagulat ako ng kaunti. Ganitong klaseng attitude ba ng bossing? Ha, ganito pala? Yayaman ka na yata. Tama na ang satsa. Alam mo naman ang negosyo namin. Yes, by the way, kararating ko lang sa Yonching kahapon. Kung may oras ka, kita tayo at kumain. Ipadala mo ang account number mo. Gusto ko lang talaga mas marami pang pera sa ngayon. Isang beses lang, papalakihan ko to. Kung totoo ang balita, siguradong, yayaman ako ng todo sa pagkakataong to. Kung hindi naman malaki, tama lang itong pera na to. Pagtapos na ang family inheritance issue, may panggastos na ako. Ibabalik ko naman sa kanila, walang problema. Mabilis kong sinend ang bank account ko kay Liu Ruyan. Tinext ko agad kay Liu Ruyan. Ang bilis, may bank notification na dumating, nagulat ako. Ang huling 4 na digit ng account mo, 8,888. May natanggap kang 6 million transfer. Real-time balance, 6 na milyon, 48. 6 na milyon. Napanganga talaga ako. So, total 7 million na meron ako. Kasama pa ang bahay, mga 6 na milyon din siguro yun. 13 milyon lahat-lahat. Hindi pa rin sapat. Tinawagan ko si Zhang yun. Matagal lang bago sinagot ang tawag. Ikaw talagang palpak na anak. Bakit? Kailangan mo ng pera? Wala. Isang pahayag lang ni Zhang yun. Sarado agad ang ruta ko. Parang nanay na nanay ka. Pag nahirapan ako, tingin mo magiging okay ka? May magandang project ako ngayon. Pautangin mo na lahat ng kaya mo. Kung malugi ako, ang allowance ng Lin family bawat taon, pwede ko namang ibigay lahat sa'yo. Sa 2 araw lang to. Kailangan ko agad. Walang tunog sa kabilang linya. Kitang-kita, nag-iisip si Zhang yun. Account number. 2 salita lang tapos na. Binaba agad ni Zhang yun ang tawag. Pag send ko, kaunti lang ang lumipas. Pumasok ang 6 million na transfer. Pagkalipas ng sandali, pumasok ang 7 million na transfer. Yan na lahat ng yaman ng mama mo. Huwag mong ipaalam kay papa mo ah. Kung hindi, lagot din ako. Nag-text si Zhang yun. Sinagot ko ng Yuhi. Lahat-lahat, 26 na milyon. Hindi naman bago sa akin ang international features. Kaso dati, malaki ang nalugi ko. Kaya tinigilan ko na. Naalala ko, pwede pa akong mag-leverage. Kung totoo talaga ang sinabi ng Destiny Investment, 50 times leverage agad. Lahat, 1,300 million na. Kapag nag-short ako lahat sa 55 level at bumagsak sa $1 kada bariles ang oil. Ibebenta ko lahat, kinuha ko calculator ko. Ayos, 1,600,000,000 yon. Dapat magpatesay high na ako dito. Kinausap ko agad ang agent. Dapat mabenta agad ang bahay ko sa loob ng 2 araw. Pati ang manager ng brokerage firm, kinausap ko. Tungkol sa leverage financing, handa na lahat. Masaya akong humiga at natulog. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nag-una, agad akong tumayo sa kama. Pagkatapos mag-toothbrush at hilamos, tinawagan ko ang cleaning service. Nagpabook ako ng isang ate para maglinis ng bahay. Tumulong din siyang mag-ayos ng gamit ko. Pumunta ako sa agent. Nag-usap kami. Sa huli, nabenta ko ito ng 7 milyon. Tapos na ang lahat. Hindi na ako nagtagal at umalis na lang. Ngayon, may pera akong pwedeng gamitin. Kabuuan, 27 milyon lahat. Nagtira ako ng 1 milyon para reserba. Sumakay ako ng taxi. Diretso akong pumunta sa pinakamalaking brokerage sa Yun City. Pumunta ako sa Seiru. Matagal kaming nag-usap. Natapos kami makalipas ang 2 oras at kalahati. Maayos namang lahat. Sakto, oras na para mag-lunch. May 1 milyon pa akong natitira. Kaya hindi ko na kailangang magtipid. Bigla kong naalala. Hindi inaasahan, tinawagan siya ni Liu Ruyan. Uy, halika, kain na tayo. Nagulat si Liu Ruyan sa paanyaya ko. Medyo tulala siya. Sabihin mo kung nasaan ka, susunod ako. Nag-isip ako sandali. Nag-message ako kay Liu Ruyan ng pangalan ng pinakamagandang Western resto sa Yun City. Ang dami niyang natulungan kitain ko. Hindi naman pwedeng maging kuripot ako. Bumaba ako mula sa taxi. Yung doorman agad akong sinalubong. Nakita ko agad ang parking lot. May isang puting Maserati na pamilyar sa akin. Nakaparada lang doon. Grabe, nagkita pa kami dito. Ano kung nagkita? Wala lang, after ilang araw pa naman. Pag sumikat na ako, sino kaya sa amin ang magsisisi? Habang iniisip ko yan, pumasok ako sa resto. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na agad si Baiksu. May hawak na kutsilyo at tinidor. Kumakain siya ng steak. Kasama niya ang lalaking mataba ang likod. Wala na, sure, si Zhang Filong yun. Napailing ako ng marahan.
Sinamahan ako ng waiter sa reserved seat ko. Hindi sinasadya, katabi pala ng table ni na Baiksui ang reserved seat ko. Waiter, pwede bang ilipat na lang ako? Amoy ko kasi ang mga tao dyan. Medyo nakakailang, nawalan ako ng ganang kumain. Nang marinig nila noong sinabi ko iyon, sina Baiksui at Sang Filong. Sabay silang tumingin sa akin. Pareho silang nilapag ang kutsilyo at tinidor. Mukhang tuwang-tuwa sila. Nagbitaw ng biro si Baiksui. Why? Sino kaya ito? Ah, si Young Master ng Lin Group pala. Yung sikat na nalugi. Bakit? May pangkain ka pa pala ngayon? Alam mo ba, dito, ang isang meal, kulang pa ang 1-0. 0-0-0. Biglang, dumating si Liu Ruyan na nakaputi. Miss, ikaw ba'y aware? Alam mo ba, may kasabihang kahit ang patay na kamelyo, mas malaki pa sa kabayo. Hindi mo ba nabalitaan ang news ngayon? Kahit wala siyang gawin. Taon-taon, may 1-0 milyon siyang allowance mula sa Lin Group. Suot ni Liu Ruyan ang puting dress. Bagay na bagay sa magandang katawan niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hinawakan ang braso ko. May konting ngiti sa lips. Yung waiter, natulala na. Siya kasi ang lady boss dito sa resto. At ever since, laging mataas at napakalamig niyang type. Never ko pa siyang nakita na ganyan kalapit sa kahit sinong lalaki. Hi, President Liu. Medyo nautal labati ng waiter. Kumaway lang si Liu Ruyan. Pakidala ang best na red wine. Yung iba, bahala ka na. Ayusin mo. Pagkaalis ng waiter, umalis siya agad kasi iba na ang atmosphere dito. Hindi naman siya tanga, ramdam niya na napahiya si Zhang Filong. Kahit may negosyo siya, maliit lang naman yung kumpanya niya. Pinakamalaki niyang kinita, milyon lang sa isang taon. Pero si Liu Ruyan, hindi siya kaya tapatan. Habang tinitingnan ni Baiksui si Liu Ruyan, may konting selos siya. Di niya maintindihan na kahit bankrupt na si Young Master, may appeal pa rin siya. Mapapasabak mo ang ganyang kagandang babae. Uy, kahit naghirap na si Lin, grabe, lakas pa rin ang dating mo. Dati, gastos lang sa pamilya. Ngayon, may nag-sponsor pa rin. Napangiti si Baiksui at nagbiro palalo. Wali na talaga. Ako ba ang nagsusustento sa kanya? Natakpan ni Liu Ruyan ang bibig niya. May kasabihang kahit patay na kamelyo, mas malaki pa rin sa kabayo. Alam mo ba iyon? Sabi na ni Emelin, bibigyan siya ng 1-0 milyon kada taon. Isang taon, 1-0 milyon. Kailan ka pa makakaipon ng ganun? Sumulyap ako kay Liu Ruyan. Mukhang proud ako sa kanya. Naku, Ruyan, tama na. Ano ba naman ang 1-0 milyon? Si Boss Zhang nga, milyon lang kita taon-taon. Compare mo sa kanila, hindi ba nakakahiya lang tayo? Medyo sarcastic akong nagsalita. Umupo na ako. Ready na para kumain. Huwag natin sirain ang mood. Ano, may 1-0 milyon ka pa kada taon. Ba't di mo sinabi agad? Kaya mo pa palang ibenta bahay ko. May konting pagsisisi si Baiksui. Ayon sa balita, kick out na raw ako sa Lin family. Sino mag-aakalang may malaki pa rin siyang allowance? Hindi ko na lang siya pinansin. Si Zhang Filong sa tabi niya, nakayuko na lang ngayon. Dumating na ang red wine. Kasunod ang ilang mga waiter na may dalang pagkain. Mas maaga pang dumating sina Baiksui sa amin. Pero di pa buo ang order nila. Anong klaseng resto kayo? Unang dumating pero kulang ang pagkain. Pero sila, ang dami na agad. Dinidiscriminate nyo ba kami? Kumaway si Liu Ruyan. Ako na bahala sa buong table na to. Dagdagan nyo pagkain nila. Pabusugin nyo sila. Sabihin mo next time sa doorman. Kapag nakita ulit ang babae na yon, huwag papasukin. Huwag nang gawin siyang customer. Pagkasabi noon, uminom si Liu Ruyan ng red wine, vintage 1,982 pa. Sinira kasi niya ang mood ko. Ganun na nga. Gusto pa sanang sumingit ni Baiksui. Pero si Zhang Filong sa tabi, hindi na nakakaya pa ang kahihiyan. Hinila na lang niya si Baiksui palabas. Si Liu Ruyan, ilang bilyon ang yaman niyan. Paano mo siya masasabayan? Paano mo siya natatalo? Ang laki ng value ng Liu Capital. Alam mo ba kung ilan iyon? Kanila rin ang resto na ito. Napanganga si Baiksui. Pagkaalis nila, tahimik na ulit ang resto. Pati hangin parang nagbago amoy. Nagiging medyo romantic na ang dating. Matagal nang hindi nagkikita ang dalawa. Wala tuloy masyadong masabi. Ah, pwede mo bang sabihin? Anong gagawin mo sa pera? Bakit? Sabi ni Baiksui, binenta mo raw lahat ng bahay mo? Saan ka na tumutuloy ngayon? Sa huli, si Liu Ruyan na yung di nakatiis. Siya na ang sumira sa katahimikan. Kinuha ko yung tissue at pinunasan ang bibig ko. Plano kong mag-short selling ng international crude oil sa ilang araw. Sa ngayon, nakalikom kami ng higit sa 20 milyon. Napangiti ako sa sinabi ko. Kung magtagumpay ako, tawagin mo akong Boss Lin. Kung mabigo ako, tawagin mo na lang akong Xiao Lin. Pero yung ibinigay mong pera, mababayaran ko lang ito ng paunti-unti. Ano kaya kung ganito na lang? Iaalay ko ang sarili ko, pwede ba? Nagbibiro lang ako. Nang narinig ni Liu Ruyan ang sinabi ko, sandali siyang umasa na, babagsak sa pagkatalo ang pag-short ko sa langis. Kung ganun, gusto pa rin ni Liu Ruyan na ialay ko ang sarili ko. Ano bang sinasabi mo? Na mula si Liu Ruyan, sino ba ang gusto mong ialay ang sarili? Pero dami mong pera ginamit para mag-short sa langis. Hindi ka ba natatakot malugi? Futures kasi, medyo alam ni Liu Ruyan ang bagay na yan. Karamihan ng negosyante ginagamit lang para sa hedge. Pero katulad ko walang produkto. Pag nagkamali ng direksyon, forced liquidation na lang. Umiti lang ako. Ganyan na nga ang sitwasyon. Bakit pa matatakot? Malakas ang kutob ko. Gusto ko lang subukan. Kapag talagang malugi, magtatrabaho na lang ako sa pabrika. Dahan-dahan kong babayaran ang utang. Huminga ako ng malalim. Ayaw ko talagang makipag-agawan ng mana sa mga kapatid ko. Sa totoo lang, dati akala ko, 600 milyon. Sapat na yon para sa akin at sa nanay ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mag-agawan. Lumapit si Liu Ruyan sa akin. Upo ka, maniwala ka, gawin mo lang. Kung malugi, malugi. Hindi mahirap para sa akin na suportahan ka. Syempre, pati si tita pwede ko rin alagaan. Ang mga anak natin, pwede kang magdesisyon sa apelyido nila. Namula si Liu Ruyan habang sinasabi ito. Ang saya sana ng university sa kanawala pa. Nakaw mo pa ang opportunity. Ngayon, kailangan ko nang maging matapang. Bago pa matapos ang sinasabi niya, tinakpan ko ang bibig ni Liu Ruyan gamit ang kamay ko. Salamat, pero dapat hindi ikaw ang mauna. Hintayin mo, ilang araw lang. Pagkatapos ng mga araw na ito, sasabihin ko ang feelings ko sa'yo. Tahimik kaming dalawa, magkayakap lang. Gusto ni Liu Ruyan na manatili ang oras sa moment na ito. Kung pwede lang, gusto niyang ganito na lang palagi. Nabenta na kasi ang bahay. Nakaayos na rin ang mga bagay. Pumunta ako sa pinakamagandang hotel sa Yongcheng. Nagbook ako ng suite para sa isang buwan. Malapit na yung date na ibinigay ng Destiny Investment. Ilang oras na lang ang natitira. Inihanda ko ang laptop ko. Nagprepare ako ng maraming pagkain at inumin. Handa na akong tumambay sa kwarto at maghintay hanggang matapos ang market trend na ito. Dumating na ang date na sinabi ng Destiny Investment. Pagbukas ng trading ng international crude oil, ang presyo ay nasa $56 kada barel. Medyo bumaba ng kaunti. Lumampas sa $56, bumaba sa $56
25. Sinunggaban ko ang pagkakataon. Nag-all-in ako sa short. 26 milyon plus 50 leverage. 13 bilyong pondo ang nasa account ko. Kung bumagsak sa negative ang presyo ng langis, panalo agad ako dito. Kahit hindi nga maging negative. Pag bumaba sa US dollars isa, panalo na rin ako. Nagbukas na rin ang stock market ng Amerika. Medyo mabagal at nag-antay ng kaunti. Pero biglang bumagsak na rin ang presyo. Ang bilis ng pagbaba, hindi ko nga na-realize agad. Hindi naman ako ganid. Alam kong pwedeng maging negative. Pero pag ganito ang settlement, baka magka-problema rin. Nag-isip ako, nilagay ko ang take profit ko sa unang level. Lintik, pagkabukas ng EFIT stock market. Nag-alinlangan lang sandali, biglang bumulusok pababa. Walang bahid ng pag-angat. Sa oras na ito, dali-dali akong lumipat sa crude oil holdings ko. Grabe, ang tindi nito. Presyong open ay 55.9. Ngayon ang crude oil ay bumagsak sa 4 na plus. Napakalaki ng numero ng lumulutang na tubo. Nakangiti ako. Mukhang hindi ako niloko ng Fate Investment. Tama nga, hindi pa tapos ang pagbagsak. Nag-circuit break ang EFIT stock market. At mas malala ang presyo ng international oil. Mabilis na bumabagsak pababa, kahit hindi maliit ang hawak kong shares. Pero malaki ang merkado ng international oil futures. Ang perang ito ay kayang-kayang pumasok. Grabe, nag-circuit break ang EFIT stock market. Sandali lang akong kumuha ng tubig. Pagkabalik ko, nakita ko ang napakagandang tanawin. Ang sarap, doon sa kabila ng bundok. Sa kabila ng dagat, may mga smurf. Kinuha ko ang cellphone ko. Ito ang aking securities manager. Halo, yung Lin. Ay, boss Lin pala. Tignan mo agad. Tignan mo ang account mo. Dali. Medyo nagmamadaling sabi ni Manager Cheng. Ang mala Black Swan na market ngayon, talagang lampas ay inaasahan ng lahat. Sino mang naglong sa crude oil ngayon, siguradong lugi silang lahat. Pero si Lin Buyan ay biglang umangat. Pagkarinig ni Lin Buyan nito, binaba niya agad ang telepono. Binuksan ang kanyang account. Grab, Lupet. Ang system ay automatikong nag-close ng position. Chinek ni Lin Buyan ang account. Ngayon ay may halos 2.5 bilyon na. Sa Huaxia, bawas ang puhunang 1.3 bilyon. Ibig sabihin, naabot ang kanyang target. Kumita ng halos 1 bilyon at 60 milyon. Ding! Fate Investment Fee System, activated. Kinalkula ang puhunang 1.3 bilyon. May 4 na service fee na 52 milyon. Gamitin ang 52 milyong ito para sa charity sa loob ng 4 na araw. Kahit anong paraan, kundi kukunin ng Fate Investment ang pera mo. Huminahon si Lin Buyan mula sa pagkabigla. Ang sarili niyang puhunan ay 23 milyon. Kasama ang 4 service fee ng system. Wala pang 100 milyon ang lahat. Dagdag pa ang fee ng securities company. Siguradong kita niya ay nasa 1 bilyon. Ayos bro. Inilabas ni Lin Buyan ang Fate Investment. Tuwang-tuwa siya. Sa kabilang panig ng bundok, sa kabilang panig ng dagat, may mga smurf. Sinagot ni Lin Buyan ang tawag. Nakitang si Liruyan ito. Mukhang nakatutok din siya sa market ngayon. Halo, Diyos ko. Magkano ang kinita mo ngayon? Ang galing mo naman sa pagkakataong ito. Marami ka sigurong nakuha sa foreign capital. Medyo excited si Liruyan. Kung totoo ang sinabi ni Lin Buyan, siguradong malaki ang kinita niya. Bawas na ang puhunan, pati ang ilang fees. Halos 1 bilyon ang lahat. Medyo excited din ang boses ni Lin Buyan. Maglalabas ako ng 52 milyon para sa isang mahirap na lugar sa bansa at maglalabas din ako ng 100 milyon para itatag ang Buyan Charity Foundation para sa mga batang mahirap sa bundok. Nang marinig ni Ruyan ang kinita ni Lin Buyan, napanganga siya sa gulat. Hindi siya nakasagot agad. Ang mas nagpasaya sa kanya ay kumita si Lin Buyan ng pera at mayroon pa siyang pusong mapagmahal. Magbibigay ng ganito kalaki para sa charity. Ito ay perpekto. Mabuti, ang galing. Ruyan, may kilala ka bang magaling sa finance? Gusto kong kumuha ng isa para pamahalaan ang foundation ko. Nag-isip sandali si Ruyan. Sige, kailan mo kailangan? Ipapakilala kita sa isa. Ang best friend ko. Nitong nakaraan lang, graduate ng finance sa sikat na university sa abroad. Napakahusay niya. Sige, salamat sa tulong mo. Pipili na ako ng mahirap na lugar ngayon. Binaba ni Ruyan ang telepono dahil malaki ang kinita ni Lin Buyan. Dala na rin ang sarili niyang diskarte. Tiyak na magiging busy siya. Binuksan ni Lin Buyan ang mapa ng Huaxia. Mahigit 50 milyon. Mukhang marami ito. Pero kung gagamitin sa isang lugar, hindi rin ito gaanong malaki. Nag-isip ng matagal si Lin Buyan dahil mayroon akong Fate Investment na nagbibigay ng balita sa akin. Marami pang ganitong chance sa hinaharap. Kung ganoon, huwag magmadali. Unahin muna nating tulungan ang Yuncheng. Ang Yuncheng ay lungsod sa gitnang Huaxia. Bagaman maayos ang pag-unlad nito, may mga mahihirap pa ring probinsya rito. Nag-search si Lin Buyan sa internet. Pinili niya ang Lingshan County. Malawak ang mahirap na probinsyang ito. Maraming tao pero sobrang bundok. Kaya limitado ang pag-unlad. Nahanap niya ang official number ng Lingshan. Ang balak niyang pag-donate sa kanila ay inanunsyo na niya agad. Syempre, tuwang-tuwa ang kabilang panig. Nagkasundo sila sa oras. Napakainit ng pagtanggap nila. Ang pera ni Lin Buyan sa securities company. Ang mga fees ay binalik na lahat. Kasabay nito, binigyan din niya si Manager Cheng ng 50,000. Hindi siya kumuha ng marami dahil alam niya, malaki rin ang komisyon nito rito. Pagkatapos, nag-transfer siya sa 3 roommates. Binalik ang doble ng hiniram niya para naman kay Liruyan dahil wala siyang account number nito. Hindi muna nagmadali si Lin Buyan. Magkikita pa naman sila sa hinaharap. Maliit na bagay lang ang perang ito. Nag-isip sandali si Lin Buyan. Nag-transfer siya ng 100,000 kay Lin Jun. Salamat bro. Ang kita ng kuya mo sa oil futures. Baka mas malaki pa sa kita ng kumpanya mo. Pagkasabi nito, ni-screenshot niya ang assets at sinend sa kanya. Tapos agad na ni-block at dinelete. Sa taong hindi mahalaga ang kapatiran, hindi na kailangang seryosohin. Nang maayos na ang lahat, nahiga si Lin Buyan sa kama at tumingin sa kisam. Sinuwerte ba talaga ako ng ganito? Biglang nagkaroon ng malaking kayamanan. Kahit na nalugi ang kumpanya ko. Itong ginawa ko ngayon, siguradong maitatala sa kasaysayan. Pinatay ni Lin Buyan ang cellphone niya. Ayaw na niyang mag-isip. Ano kayang mukha ang ipakikita ni Lin Jun kapag nalamang kumita ako ng ganito? At ang 3 niyang roommates, siguradong magugulat din ng husto. Habang nakahiga, nakatulog siya. Sa kakabantay sa market, sobrang tensyonado ang kanyang isipan. Pagod na pagod talaga siya. Congrats host, kasama ka sa trillionaire plan. Sana'y gamitin mo ang pera sa tamang paraan para tulungan at baguhin ang buhay ng mahihirap. 2 linyang ito ay paulit-ulit sa panaginip ko. Ito rin ang naging motto ni Lin Buyan. Naging mamamayan ng China siya sa hinaharap. Pinakamalaking pilantropo. Yan
yan ang paninindigan niya. One Way First Tech Company. Si Lin Jun ay galit na galit ang mukha. Tinitingnan niya ang 100,000 na ipinasa ng pangalawang kuya niya. Pati screenshot ng assets. Gusto pa niyang kutyain kung totoo ba ito. Bigla niyang napansin, pulang exclamation mark na lang natira. Ayos, nilagay niya ako sa blacklist. Mumangawa si Lin Jun. Halos isang taon na niyang pinapatakbo ang kumpanya. Ang kita, halos 10 milyon lang. Dito sa magkakapatid, ito na yung pinakamaayos. Ito ang pinaka-successful sa kanilang negosyo. Kinuha ni Lin Jun ang telepono niya. Tinawagan niya ang panganay nilang kapatid. Hello, kuya. Kumita si Lin Buyan ng 1 bilyon sa pag-short ng international crude oil. Alam mo ba ito? Diretso niyang sinabi. Ano yan? Sa utak niya, nakakagawa ba siya nito? Hindi pa natin alam kung kaya niya, pero saan siya kumuha ng ganoong pera? Kalma lang si Lin Yi. Hindi niya sineryoso si Lin Buyan. Wala lang siya, parang tuta na walang amo. Pero kuya, nakita ko yung screenshot ng assets niya at nilagay din niya ako sa blacklist. Gusto mo ba siyang subukang kontakin? Medyo nag-alala si Lin Jun. Syempre, mas okay kung walang kumikita. Pero hindi ko matanggap na mas malaki kinikita ng iba. Kapag may kumita, sumasama loob ko. Sige, wag mo na masyadong isipin. Tayo na lang dalawa, kunin natin ang Lin Group. Pag nakuha natin ang shares, gagawin natin kahit ano. Doon na pinutol ni Lin Yi ang tawag. Nag-trigger ang market sa Amerika at ang presyo ng international crude oil ay naging negative. Major headline talaga ito sa ekonomiya. Lahat ng media, puno ng opinion tungkol dito. Kahit mga sikat, puro hula sa nangyari. Lahat sa comment section, nagrereklamo. Grabe, bumili lang ako ng futures. Bakit ako pa yung may utang sa bangko ng daan-daang libo? Ayoko na, ibalik niyo pera ko. Bakit lahat ng binibili ko, bumabagsak? Ayoko na, suko na ako. Ready na electric bike ko. Anytime, handa ako magtrabaho. Sobrang lively ng discussions. Kahit mga taga-China, marami ring lugi. Pero puro meme maker ang mga tao. Kahit lugi, parang meme competition ang comment section. Pero biglang, may balita na sumabog sa comment section. Misteryosong tao, kumita ng 1 bilyon kahapon sa pag-short ng oil. 60 milyon, grabe. Eto, pek, imposible, pek yan. Sinadya lang pang loko para magpatuloy tayo. Lahat sa comments, nagrereklamo. Hindi nag-reply ang nag-post. Pinost niya na lang daw yung screenshot ng assets ni Lin Buyan. O ayan, may tunay na henyo. Pagkasabi nun, naglaho bigla ang nag-post. Mas naging maingay ang comment section. Pinaliit lang yan sa Photoshop. May ganoong talento ba talaga? Gusto lang tayong lokohin para maglaro pa. Tingnan mo, open position na 55.7. Normal bang tao ang nakakagawa niyan? Mainit pa rin ang diskusyon sa comments. Pero hindi alam ng mismong tao ito. Gusto pa niyang matulog ng mas matagal. Tararing, umatungal ang telepono sa hotel. Puyat pa si Lin Buyan nung dumilat. Sinagot niya ang tawag. Hello Emma, Lin. Time na pong magising as per reservation niyo. Sige, salamat. Narinig ni Lin Buyan ang boses ng babae sa kabilang linya. Dahil dito, nawala ang antok niya. Binuksan niya ang cellphone. Grabe. Si Lin Buyan, nagulat sa dami ng messages. Maayos siyang natulog magdamag. Mayroon na siyang ilang dosenang missed calls. 3 kasama sa kwarto. Liu Ruyan, si Manager Cheng, at iba pa. Maraming tao ang nag-message sa chat API. Grabe, 79 panandang pandagdag messages. Lalo na yung kay Manager Cheng. Mahigit 20 messages lahat. Binuksan ni Lin Buyan para tingnan. Ang sinasabi lang naman ay, para maka-attract ng traffic, itong securities company. Nailathala na ang kita niya sa posisyon. Ngayon inilabas lang ang resultang kumita siya. Hindi pa sinabing si Lin Buyan yon. Walang epekto ito sa akin. Sumagot si Lin Buyan na okay lang. Maraming balita rin dati sa group ng dorm. Mabilis na nag-scroll si Lin Buyan. Wala namang mahalaga. Sumunod ay mga mensahe ni Liu Ruyan, higit 10. Puro emoji. Napakamot sa ulo si Lin Buyan, medyo nahiya. Sobrang nakakapagod palang mag-monitor si Ruyan. Tapos nun, pinatay ko na phone at natulog. Nagpatuloy si Lin Buyan sa pag-check. Di niya inakala na. Yung bunsong kapatid niya nagtanong din sa kanya. Kuya, totoong kumita ka ng 1.1 bilyon? Umiti si Lin Buyan. Siguradong si Lin Jun ang nag-utos alamin kung totoo. Pero kulang ka ng 60 milyon. Pagkatapos magpadala ng reply, nagdesisyon si Lin Buyan na bumili ng kotse kasi balak niya pumunta ng Lingshan bukas para mag-donate na ng donasyon niya sa kabila ng bundok, sa kabila ng dagat. May grupo ng mga Smurf. Kinuha ni Buyan ang telepono. Si Liu Ruyan pala. Ano ba? Baboy ka ba? Bakit ang lakas mong matulog? Medyo may sama ng loob si Liu Ruyan. Hehehe, sorry na. Sobrang pagod na nga ako. Ibigay mo na lang account number mo sa bangko para maipadala ko sa iyo pera. Hindi naman urgent yan. May plano ka ba sunod? Nag-isip si Lin Buyan. Bukas pupunta ako sa Lingshan para iabot ang donasyon. Saka kailangan ko rin bumili ng kotse. Nang marinig ni Liu Ruyan, magkano bang balak mong donate sa Lingshan? Meron ako dito. Kung gusto mong bumili, tutulungan kita. Anong gusto mong model? Sasamahan kita pumili. May discount, hahaha. Sige, mag-aayos lang ako. Dadating ako after 30 minutes para sunduin ka. Nagtapos ang tawag ni Liu Ruyan. Tapos natanggap ni Lin Buyan ang account number. Magkano nga kaya dapat kitain? Yung 6 na milyon, bigay na lang agad. Walang sinayang na salita. Pero di rin naman naghihirap si Liu Ruyan. Matagal nag-isip si Lin Buyan. Nagdesisyon pa ring ibalik ang 6 na milyon. Pagpunta ko na lang mismo. Pagkatapos sa Lingshan, tapos ng lahat ng lakad. Sa pag-uwi ko, pipiliin ko na lang siya ng mamahaling regalo. Di nagtagal. Dumating si Liu Ruyan sa tinutuluyang hotel ni Lin Buyan. Sabay silang umalis sakay ng kotse. Dumiretso sa pinakamalaking luxury car mall ng Yongcheng. Maraming mamahaling sasakyan dito. Halos lahat ng luxury car dealers nandito. Kung wala namang apura, pwede nating pagpilian ng mabuti. Tumango si Lin Buyan. Di niya inasahan na magkakasalubong pa sila. Pumasok sila sa Mercedes apat na shop. Mabilis na napansin ni Lin Buyan. Kaagad niyang nakita si Baiksuy naka-business attire. Nakatayo sa entrance. Ay, lipat na lang tayo ng shop. Bakit ganon? Saan man ako magpunta? May nahahagip pa ring malas. Biglang tumigil si Lin Buyan. Hinila niya ang kamay ni Liu Ruyan. Huwag kang matakot. Dito ka talaga pumunta para mamili ng kotse. Di naman dapat maapektuhan dahil lang sa ex mo. Baka masira mo lang ang mood mo. Nandito na rin lang tayo. Tingnan mo na lang.
di ba ang sabi mo noon? Paborito mong sakyan yung malaking ihi. Diretso nang hinila ni Liu Ruyan si Lin Buyan papasok sa shop. Hinila ni Liu Ruyan si Lin Buyan papasok ng apat na store. Oy, iba ka na ngayon, may sugar mommy ka na. Kaya mo nang bumili ng kotse. Nakita sila ni Baeksu. Galit na galit siya. Ganyan talaga ang level ng tao. Di talaga siya makakapag-usap ng maayos sa dalawa. Pero parang wala lang kina Buyan at Ruyan, parang hangin lang si Baeksu. Iniwasan lang siya. Diretsong pumasok sa showroom. May available ba na E-Class? Tanong ni Liu Ruyan, astig ang dating. Nang marinig ni Baeksu, dali-daling lumapit si Baeksu. Yung Easy Class ay halos 1 milyon na kotse. Kailangang magdagdag pa ng bayad. Yan ang pinakamataas na komisyon sa kanilang shop. Meron. Agad lumapit si Baeksu at nagbago ng tono. Di naman issue kay Lin Buyan. Pero si Liu Ruyan, napakunot ng bahagya ang noo. Wala na bang ibang tao rito? Hindi niyo ba nakikitang may customer na? Sumigaw si Liu Ruyan papunta sa sales area. Nabigla ang lahat kasi kung sino ang madatnan ng kliyente, siya ang may hawak ng client. Kung nagbabantay ka, sa'yo ang customer. Di naman nila oras ngayon. Pero mukhang, ayaw ng kliyenteng ito na kay Baeksu bumili. Kaya dumating ang isang lalaki, medyo nagmamadali. Hello po, ako po si Zhang Wensheng, marketing manager dito. Ano po ang maitutulong ko? May stock ba kayo ng EV class? Gusto ko today makuha agad ang sasakyan. At pakilayo yung babae sa akin. Nakikita ko siya, nawawala gana ko tumuloy bumili. Tinuro ni Liu Ruyan si Baeksu sa tabi. Di man alam ni Zhang Wensheng ang relasyon nila. Pero kung sino ang customer, siya ang boss. At bibili pa ng easy class, sinong aayaw? Syempre gustong-gusto nila. Kinawayan ni Zhang Wensheng si Baeksu palayo. Ano ba yung pagsalubong mo sa customer? Dun ka muna sa lounge. Mamaya na lang kita kakausapin. Agad siyang nagbago ng mukha. Umiti at nagpakilala kay Liu Ruyan. Mayroon kaming isang black top model na E-Class. Pwede mo siyang makuha ngayon. Pero mukha namang mayaman kayong dalawa. Alam niyo din na patok ngayon ang modelong ito. Kailangan talaga ng dagdag presyo. Kumaway si Lin Buyan. Tara, tingnan natin. Galit si Baeksu sa lounge. Sugar mommy nga lang niya yan. Ano namang pakialam ko dyan? Mukha pa rin siyang boy-toy. Wala din siyang laban. Tinanong ng mga kasamahan si Baeksu anong nangyari. Kasi pag nakuha ang benta, malaki ang komisyon. Siguradong malaki ang komisyon dito. Yung lalaki di ba boy-toy lang yan? Di niyo ba nabalitaan kamakailan lang? Siya yung pangalawang anak ng Lin Group na pinabagsak ng pamilya Hao. Maging isa Seroli, nanghihiram pa siya sa kapatid niya. Ano sa tingin niyo? Diretsong binagsakan ni Baeksu si Lin Buyan ng sama ng loob. Pero parang hindi naman sismis, parang totoo naman ang sinabi. Parang totoo nga lahat ng sinabi ni Baeksu. Mas lalong nagpiesta ang chismis ng lahat. Lahat nagsimula ng mag-usap-usap. Tatlo na silang nandun sa mismong kotse. Sumakay si Lin Buyan at tinesting. Ayos, pareho pa rin ang dating. Dati kasi E-Class din ang kotse niya. Pero nakapangalan pa yon sa Lin Group. Nang nalugi na ang sariling company, tinamad na siyang balikan. Di na lang kinuha. Yan na lang ang pipiliin kong kotse. Kalkulahin niyo presyo. Saka niyo ako balikan. Saka gusto ko pa ng isang sedan. Kahit may batch OS class pwede. Napalingon si Lin Buyan kay Zhang Wensheng habang sinasabi ito. Meron. Sakto kahapon dumating may batch na bagong model. 450. Samahan ko po kayo tumingin. Umiti ng malaki si Zhang Wensheng. Di na kailangan makita. Makukuha ba today ang kotse? Kung pwede, 2 kotse kukunin ko. Tapos balikan niyo ako pagtapos na presyo. Ngayon mismo kailangan ko nang dalhin. Pwede, walang problema. Sir, ma'am, pwede muna kayong umupo at magpahinga. Kukunin ko na po ang quotation. Masayang dumiretso si Zhang Wensheng sa finance room. Parehong luxury cars ang dalawang sasakyan. At pareho pang kailangang magdagdag ng presyo. Pagkabilang lahat, umabot ng 4.13 milyon ang dalawa. Hawak ni Zhang Wensheng ang resibo at lumapit sa kanila. Sir, total 4.13 milyon po ang dalawang kotse. Nakakuha ako ng espesyal na discount mula sa kumpanya. Pwede natin tanggalin ang sukli at bibigyan pa kayo ng mga libreng accessories. Saka car cover at iba pang serbisyo. Maayos na ipinaliwanag ni Zhang Wensheng. Parang may stars na lumalabas sa mata niya. Kapag natapos ang deal na to, malaki ang kikitain niyang komisyon. Ibig sabihin, makakapunta ulit siya sa GC at makakapaglibang kasama ng mga babae ngayong buwan. Sige, swipe na ng card. Maghanap ka na ng 2 tao na magdala ng kotse sa All Seasons Hotel. Iwan ang susi at lahat sa front desk. Sabihin lang na kay Lin Buyan iyon. CJ, tinanggap ni Zhang Wensheng ang bank card na iniabot ni Lin Buyan. Grabe, ang ending number puro 8,888. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa finance room. Pagkatapos mag-swipe ng card, napanganga ang taga-finance. Grabe, Manager Zhang, nagliliwanag ba mata ko? 100,000 na ba to? 100,000 tatay. Grabe tong taong to. Baka ako siya, baka nawawala kong kapatid siya. Naku, may bilyon sa card niya. Nagulat ang taga-finance. Di pa siya nakakita ng taong may ganong kalaking pera sa card. Narinig ni Zhang Wensheng iyon, agad siyang sumilip. Wow, isang sundot ng zeros. Anong klaseng tao to? Kaya pala hindi tumatawad sa kotse. Nakita ni Baeksu si Zhang Wensheng na may dalang card ni Lin Buyan. Pumasok siya sa finance room. Agad lumabas si Baeksu mula sa lounge. Kung si Liu Ruyan ang magbabayad, hindi rin siguro gusto ni Baeksu namang insulto. Kasi mayaman si Liu Ruyan. Pero ang estado ni Lin Buyan sa pera, pakiramdam ni Baeksu, kilala niya na. Mahigit 10,000 lang naman. At frozen pa ang card niya. Paano niya mababayaran ang 4 milyon? Lumapit si Baeksu kay Lin Buyan. Sarkastiko siya. Uy, wag ka magpanggap na mayaman ah. Mamaya wala kang pambayad, ibebenta mo din ang kotse. Miss, wag kang magpaloko na mukhang boy-toy lang siya. Sinasabi ko sa'yo, super kuripot niyan. Chismis ng chismis si Baeksu sa tabi. Di siya pinansin ng dalawa, hindi halata ah. Grabe ka namang second gen, sinaktan mo ng husto yung babae. San ka man magpunta, sinusundan ka ng mura. Tinukso ni Liu Ruyan. Hayaan mo na, samahan mo kung kumain mamaya. Naisip mo na ba kung saan kakain? Ako ang taya, tumango si Liu Ruyan. Uy, magpapalibre ka pa. May mahugot ka bang 2 pubi dyan? Ang dami mong arte. Nagpapa-impress ka pa. Bigla, isang malutong na sampal ang umalinggaw sa hall. Dali-daling lumapit si Zhang Wensheng na may dalang resibo. At nakita niya, pinapatot sa dahan ni Baeksu ang kanyang AFI customer. Anong sinasabi mo dyan? AFI client natin siya. May bilyon sa card niya. Hindi kayang kumain ng isang beses. Pagkasabi doon, tahimik bigla ang buong hall. Na-shock si Baeksu sa sampal na iyon. Ha?
Bilyon sa card niya? Imposible yan. Paano magkakabilyon itong pulubi na ito? Alam mo ba, ilang araw lang ang nakalipas, 1,000 na lang ang pera niya. Kailangan pa niyang maghiram sa kapatid niya. Sigaw ni Baeksu dahil hindi niya matanggap ang nangyari. Si Zhang Wenxing ngayon, gusto na niyang batukan si Baeksu. Sobrang walang modo. May malalim ba silang galit sa isa't isa? Hindi naman dapat ganun. Imulat mo nga mata mo. Bilangin mo kung tama. Inihampas ni Zhang Wenxing ang bill sa mukha ni Baeksu. Sinilip ni Baeksu. Uy, ending number nga ay 4 na 8. Sobrang pamilyar ang card na ito. Card nga ni Lin Buyan ito. Noong magkasama pa sila, espesyal na ibinigay mismo ng bank manager ang card na ito. Mahilig gumamit ng card noon si Lin Buyan. Nagdeposito siya ng 100,000 dito. Ibinigay lang niya kay Baeksu pandagdag. Imposible talaga ito. Hindi talaga pwede. Kahit meron, hindi yun galing sa gwapong yan. Isang bankrupt na batang amo lang siya. Paano siya magkakaroon ng ganun kalaking pera? Siguradong binigay lang ng babaeng yan sa kanya. Patuloy pa ring nagpipilit si Baeksu. Nang marinig ito ni Liu Ruyan, napatawa siya ng malakas. Ate, sobra mo naman akong tinataas. Kung ilang milyon yan, kaya kong ilabas ng madali lang. Pero kung 10 bilyon na yan, sa buong bansa ng Huaxia, ilan lang ba ang kayang maglabas ng ganun kadali? Alam mo ba yun? Yang pera, kinita ni Lin Buyan pagkatapos ninyong maghiwalay. Nagsisisi ka na, di ba? Totally pinaasa ni Liu Ruyan si Baeksu. Syempre naman, wala nang pakialam pareho sila ni Lin Buyan kay Baeksu. Pero si Lin Buyan, dahil sa pinagsamahan niyo noon, hindi niya nalang pinansin. Nagulat ng todo si Baeksu. Wala na siyang emosyon sa mata. Paano nangyari? Paano? Bigla siyang tumayo. Lumapit siya kay Lin Buyan. Mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Mahal kong asawa. Alam kong mahal mo pa ako. Tama ba? Kaya ka bumili ng kotse dito kasi dito ako nagtatrabaho. Para matulungan mo ako sa benta ko. Ayos lang, hindi mo na kailangang sabihin. Ako na magpapasya. Balikan na lang tayo. Okay ba, Baeksu? Wala na siyang lakas magmatigas ngayon. 10 bilyon kasi masyadong nakakatulala. Tumingin si Lin Buyan kay Liu Ruyan. Napangiti siyang pilit. Magtrabaho ka na lang ng maayos. Huwag ka na mangarap. Manager Zhang, gawin mo yung sinabi ko. I-park mo yung 2 kotse sa hotel. Kain lang ako, kakailanganin ko yan mamaya. At pakipuno yung gas. Ruyan, bigyan mo si Manager Zhang ng panggas. Kumuha si Liu Ruyan mula sa goxi bag niya. Kinuha niya ng basta-basta, mga 4 o 5,000 cash. Ibinitin lang sa kamay ni Zhang Wenxing. Huwag kalimutan, 78 Pagkasabi nun, hinila ni Lin Buyan si Liu Ruyan palabas ng 4 na shop. Iniwan nila ang nagsisising si Baeksu. At tuwang-tuwang si Zhang Wenxing. Pati na rin yung mga nag-usyosong sales. Tara, hanap tayong kain. Gusto kong pumunta sa Yanghai University. Doon sa Food Street, kakain tayo ng roast duck. Sama ka na. Paglabas nila, si Liu Ruyan mismo ang yumakap sa braso ni Lin Buyan. Nag-sweet talk pa siya. Tumango lang si Lin Buyan. Sa loob ng Mercedes 4 store, nakasimangot si Zhang Wenxing. Tinitigan niya si Baeksu na parang wala na sa sarili. Ano bang pinagagagawa mo dyan? 2 magagarang kotse agad ang binili ng tao. Ni hindi man lang tumawad dahil sa kalokohan mo, muntik pa tayo mawala ng benta. Hindi natin kailangan ng display dito. Hindi ka display dito. Gets mo ba yun? Kung wala ako ngayon, sumablay na sana yung benta natin. Naglabas ng inis si Zhang Wenxing kay Baeksu. Yung tao nga na may 10 bilyong asset, pinabayaan na lang siya. Baka reincarnation pa ng badha si Baeksu. Hahaha. Tawang-tawa ako. Sinabi pa talagang bankrupt at walang pera yung isa. Nung na-bankrupt yung tao, lalo pa siyang yumaman. Kung ako yun, untog na lang ako sa pader. Nakakagalit talaga. Nagchichismisan pa yung mga seles sa tabi. Pero si Baeksu wala na talagang naririnig. Isa na lang ang iniisip niya. Kunin ulit si Lin Buyan. Di lang niya alam, may mga bagay talagang di na pwede ibalik. Wala nang chance may balik yun. Mag-empack ka na. Pumunta ka na sa accounting at kunin mo sahod mo. Ilang araw ka pa lang dito sa trabaho. Dapat nga wala ka ng sahod. Pero dahil good mood ako ngayon, kunin mo na sweldo mo at umalis ka na. Ayaw na kitang makita dito sa 4 na store. Pagkasabi nun, umawit-awit pang umalis si Zhang Wenxing. Iniwan ang lahat ng nambabash pa din. At si Baeksu na tila walang buhay sa mata. Kumain na si Lin Buyan at Liu Ruyan ng tanghalian. Umuwi silang dalawa sa hotel. Mula city center ng Yongqing papuntang Lingshan County. Mga 3 oras ang biyahe kung magdadrive. Kaya nagdesisyon si Lin Buyan na umalis agad. Ruyan, balak ko ng diretsyo na sa Lingshan County. Pag natapos ko mga lakad ko, babalik ako sa iyo. Tumango lang si Liu Ruyan. Napakainit niya at independent. May sarili rin siyang trabaho. Ingat ka sa biyahe. Text mo lang ako pag nakarating ka. Umiti si Lin Buyan ng may ibig sabihin. Yumakap siya kay Liu Ruyan. Nag-enjoy silang dalawa ng sandali. Nagpaalaman na sila. Pumunta si Lin Buyan sa lobby. Kinuha niya ang susi ng kanyang Mercedes G. Sa pagpunta niya ulit sa Lingshan County, wala pa siyang plano saan gagamitin ang pera. Wala na, bahala na lang mamaya. Saka ko na lang pag-iisipan. Depende na lang sa sitwasyon. Pagkatapos nun, umalis na siya ng sasakyan niya. Di naman niya sinabi sa mga taga Lingshan na maaga siyang aalis. Hindi niya sinabi sa Lingshan government. Bukas pa yung scheduled na oras. Sa likod ng bundok at sa likod ng dagat, andun yung mga Smurf. Tumingin si Lin Buyan sa phone niya. Si Zhang Yun pala. Sinagot na niya yung tawag. Hello ma. Nang marinig ni Zhang Yun si Lin Buyan, di na niya napigilan ang luha niya. Simula nung nagpadala siya ng pera kay Lin Buyan, sumama na ang mga araw niya. Kasi si Lin Feng, tinagubilinan talaga. Bawal tulungan si Lin Buyan kahit sino. Actually, kayang-kaya ni Lin Feng tingnan ang lahat ng financial records. Madali lang sa kanya yun. Sa mismong gabi na nagpadala siya ng pera kay Lin Buyan, nalalaman na ni Lin Feng, kaya pag nasa bahay, pangit na ugali ni Lin Feng kay Zhang Yun. Mas grabe pa ngayon, kaninang tanghali mismo, pinapaalis na siya ni Lin Feng sa bahay nila. Pinahanap na lang siya ng sariling matutuluyan. Dahil nga sa hindi niya sinunod ang patakaran ni Lin Feng. Anak, nasaan ka na ngayon? Wala na akong matutuluyan, anak. Medyo paos na ang boses ni Zhang Yun. Lagi siyang binubuli. Hindi niya na talaga kinaya pa. Anak, pinaalis ako ng tatay mo. Tapos sabi niya, wala ka nang matatanggap na 1 milyon kada taon. Yung pag-transfer ko sa'yo ng pera, alam na niya lahat. Tumingin si Lin Buyan sa rearview mirror. Lumipat ng lane at tumigil sa emergency lane. Pinailaw ang hazard lights. Ganito ma, mag-empack ka na ng gamit mo. Bili ka ng pinakamabilis na tiket papuntang Yongqing. Pag nabili mo na, sabihin mo sa akin oras. Ako na ang bahala, may susundo sa'yo. Yung allowance na 1 milyon kada taon. Kalimutan mo na yun. Ako na bahala sa'yo. Ma, naka-earn ako ng 1.1 bilyon nitong araw lang. Kayang-kaya kitang suportahan. Natulala si Zhang Yun. Totoo ba, anak, 1.1 bilyon? Di ka ba nagbibiro? O anak, bili ka na agad
agad ng tiket. Nagda-drive pa ako ngayon. Pagkalma ako, tatawagan kita agad. Pagkasabi ni Lin Buyan, binaba na ang telepono. Nag-drive ulit siya. Mga 30-40 kilometro pa bago makapunta sa service area. Nang marinig ni Zhang Yun, tumayo agad ang likod niya. Nagkaroon siya ng lakas ulit. Ano ba ang ibig sabihin ng 1.1 bilyon? Kung hindi lang sayangin o sirain. Sapat na iyan habang buhay. Napaiyak si Zhang Yun sa naisip niya. Palaging inuutusan ako dito. Ayoko na makisama sa inyo. Ngumiti si Zhang Yun at pumasok sa sariling kwarto. Sinimulan niyang ligpitin ang mga damit niya. Si Lin Feng, sa totoo lang, isa siyang mabuting halimbawa. Isang asawa lang siya sa papel. Pero alam ng lahat na, mayroon pa siyang 2 pang asawa. Binigyan siya ng 2 anak na lalaki. Si Zhang Yun ang pangalawang asawa niya. Siya ang nanganak kay Lin Buyan. Yung isa pa, namatay noong nagka-complication sa pagbubuntis. Hindi na siya nakalabas ng operating room. Si Lin Feng kasi, medyo lumang tao, marami pa ring tradisyon sa isip. Kaya magkakasama silang lahat tumira. Ang bahay nila ay 6 palapag na malaking villa. Bawat pamilya, isang palapag. Matagal na rin sumama kay Lin Feng si Zhang Yun. Sumama siya nung nagsimula ng yumaman si Lin Feng. Hindi na siya masyado naghirap. Hindi tulad ng unang asawa. Kaya lagi siyang tinatarget sa bahay. Nung malakas pa si Lin Feng, hindi naman kitang-kitang inaapi siya. Pero mula nung sabihin na ang 4 na anak, maglalaban na para sa mana, lalong lumala ang pang-aapi. Dati, pinapabayaan lang ni Lin Feng. Pero simula nung nalalaman niyang si Zhang Yun ay naglipat ng pera sa anak niyang si Lin Buyan. Nag-iba na ang pagtingin niya. Bilang veterano sa negosyo, ayaw na ayaw ni Lin Feng yung lalabag sa kagustuhan niya. Habang nag-iempek, naiiyak si Zhang Yun. Dito kasi marami siyang alaala. Pero patuloy lang siyang nagpapakatatag. Wala na ring saysay. Mas mabuti pang umalis na lang ng malaya. Sia Olong, bili mo ko ng tiket papuntang Yoncheng. Mas mabilis, mas mabuti. Mahinang sabi ni Zhang Yun sa dalagang kasama niya. Sabi ng dalaga, Madam, talaga bang aalis ka na? Medyo umiiyak si Yurong. Matagal niya nang kasakasama si Zhang Yun. Tumango si Zhang Yun. Hindi naman ako welcome dito. Wala na ring silbi kung magpipilit. Sige, bumili ka na ng tiket. Mas maaga, mas mabuti. Madam, bibili ako ng 2 tiket. Sasama ako sa'yo, pwede ba? Ayos lang ang sweldo at iba pa. Kung ikaw lang nandito, mas lalo akong mawawala ng saysay dito. Tumango ulit si Zhang Yun. Si Yurong, matagal ko na rin siyang kasama. Matagal na siyang naglilingkod sa akin. Siya lagi nag-aasikaso ng buhay ko. Kung iba siguro, hindi ko kaya. Sige, bilisan mo na. Kakaalis pa lang ni Yurong. Napagbukas bigla ang pintuan. Uy, hindi ba ikaw si second sister? Bakit ka nag-iimpake? Hindi ka na ba makatira dito? Isang matalim at sarkastikong boses narinig. Napangit ang mukha ni Zhang Yun sa tono. Ang boses ay kay Huang Fu, asawa ni Lin Feng. Haha, ang galing na ng anak mo. Inaanyayahan ka na niya para magpakasaya. Hindi na ako makikipagkompetensya sa'yo dito. Ang tagal din natin. Nakakapagod na ring walang nananalo. Ayaw na ni Zhang Yun makipag-usap pa kay Huang Fu. Nilapitan siya ni Huang Fu. Napatawa siya ng malakas. Nakakatawa, sobrang galing daw ng anak mo. Paano siya gumaling? Nilustay lang niya ang 1 milyon sa wala pang taon. O dahil pinalaya siya sa angkan ng Lin? Sabi ko nga sa'yo, ang tagal-tagal mo na rin dito. Matigas lang talaga ang ulo mo. Baka after ilang daang taon pa. Pag nahanap ng mga archaeologist ang katawan mo, magugulat sila. Paano patay na siya ng matagal? Pero matigas pa rin ang bibig niya. Natatawa si Huang Fu, tago ang bibig. Galit na galit ang mukha ni Zhang Yun. Nga walang gaanong narating ang anak ko. Kumita lang siya ng 1.1 bilyon sa ilang araw. Pero para sa'yo, siguradong wala lang yan. Naglinis ng lalamunan si Zhang Yun. Simula noon hanggang ngayon, nagsinungaling ba ako kahit minsan? Hindi na, para sa'yo na yan. Lahat iiwan ko na sa'yo. Sasama na ako sa anak ko para mamuhay ng tahimik. Sumagot na si Zhang Yun. Nabigla ang mukha ni Huang Fu sa 1.1 bilyon. 1.1 bilyon talaga? Si Lin Buyan na ubos-ubos ang yaman, kikita ng ganyan. Nako, tigil-tigilan mo na yan. Kung ayaw mo talagang umalis, magmakaawa ka sa akin. Pwede pa kitang ipagstay. Magmakaawa ka lang, okay na. Hindi talaga naniniwala si Huang Fu na ganon kagaling si Lin Buyan. Umiling na lang si Zhang Yun. Laki talaga ng bahay na to. Iwan mo na lang sa'yo ang bahay. Mag-iimpake na ako ngayon. Pakilabas ka muna. At dapat may respeto ka bilang tao. Hindi basta-basta pumapasok sa ibang kwarto. Kumakatok muna. Dapat may pahintulot bago pumasok. Alam mo ba kung bakit si Lin Feng palaging paiba-iba ng babae? Dahil sobrang probinsyana ka. Matapos magsalita si Zhang Yun, dila-dilaan niya si Huang Fu. Matagal na silang magkagalit. Madalas silang nagtatalo ng ganito. Hintayin ko na lang makita kang palaboy sa kalsada. Baka sakaling lumuhod ka para magmakaawa sa akin. Hindi pa rin kita papansinin. Pagkatapos noon, galit na umalis si Huang Fu. Tumigil sila sa service area. Tinawagan ni Lin Buyan si Zhang Yun. Nabook mo na ba ang tiket? Darating ka siyam ng gabi. Sige, ipapasa ko ng mensahe sa future daughter-in-law mo. Papasunduin ko siya sa'yo. Nga pala, pakisend ang bank account number mo. Padalhan kita ng pera. Pagkarinig nito ni Zhang Yun, binaba niya agad ang tawag. Sinend niya ang account number niya. Agad siyang tumakbo sa sala. Kasi si Huang Fu ay nakaupo at kumakain ng prutas sa sofa. Ding! Ending number ng account mo ay 6,868. Pumasok agad ang 100 milyon. Real-time balance, 100,402,000 yuan. Sadyang nag-set si Zhang Yun ng voice alert at nilapit pa niya ito kay Huang Fu. Naku, anak, na-receive ko na. Bakit ka nagpadala ng ganong kalaking pera? Ganito na edad ko, hindi ko na maubos yan. Abot tenga ang ngiti ni Zhang Yun. Si Huang Fu naman, natigilan ang kamay sa ere. Biglang dumilim ang mukha niya. Nagyayabang talaga siya sa harap ko. Dinedma naman ni Zhang Yun. Nakuha niya ang gusto niyang mangyari. Uy, andito ka rin pala. Sorry, medyo malakas ang boses ko. Pasensya na, medyo malakas ang dating. Okay lang, tuloy mo lang ang pagkain mo. Mauna na ako. Nag-unat si Zhang Yun. Sinabi niya kay Xiaolong sa likod niya, Tara, bili tayo ng sarili nating bahay. Para hindi na tayo kasama sa nakaka-stress. Nang tatayo pa lang si Huang Fu, nauna nang bumils ang lakad ng dalawa. Ruyan, darating si mama ko Shamzethi sa airport. Wala akong oras ngayon. Pakidala mo muna siya. Pagkatapos, pumunta kayo sa hotel ko. Ayusin mo muna ang kwarto nila. Nagsasalita sa telepono si Lin Buyan kay Liu Ruyan. Sige, walang problema. Trabaho ka lang dyan. Okay lang ako. Aasikasuhin ko si tita. Hehe, sabi ko kay mama. Yung future daughter-in-law niya ang susundo. Kaya dapat maganda ang pakikitungo mo. Napangiti ng sobra si Liu Ruyan dun. Pero nahihiya pa
siyang sumagot, binaba na rin niya ang tawag. Pagkababa ng expressway, nabahala si Linbuyan, buti na lang isigo ang nabili ko. Kung ordinaryong kotse lang to, wasak ang chassis dito. Ang daming lubak ng kalsada. Parang under repair ang daan. Halos walang maayos na kalye. Napailing lang si Linbuyan. Hirap na hirap talaga. Sabi nga nila, gusto mong yumaman? Ayusin mo ang daan. Pero kung titingnan mo, sira na talaga ang infrastructure sa Linxian. Pero wala rin namang power si Linbuyan ngayon. Hindi niya kayang siya lang mag-isa. Ayusin ang buong Linxian. Sige, tingnan ko muna plano ng gobyerno. Kausap ko na kasi yung local government. Magdodonate ako ng 52 milyon. Kung saan nila gagamitin, sila na bahala. Hindi sinabi ni Linbuyan kung para saan. Wala rin siyang ibang request. Lumilibot-libot si Linbuyan ng walang direksyon sa kotse. Umiikot lang siya sa bayan. Habang naghihintay ng green light sa intersection, may biglang dumaan na out of control na tricycle. Sa sobrang weird ng liko, papunta siya sa isang matandang lalaki. Si Lolo nakasombrero ng buri. May tungkod siyang hawak at may bitbit pang basket ang kabilang kamay. Habol-habol ng driver ang tricycle. Habang sumisigaw na tumabi ang mga tao. Swerte naman, hindi naman mabilis ang takbo ng tricycle. Lahat ng tumatawid agad nagtabi. Pero walang nag-alala kay Lolo. Matanda na kasi siya, hindi na rin siya makagalaw ng mabilis. Hindi na siya makaiwas. Kung walang gagawa, malamang masagasaan si Lolo. Pero buti na lang, andun si Linbuyan na may dala pang E-class. Nasa unahan siya ng pila sa stoplight. Wala nang oras para mag-isip. Diretso apak ng silinyador papunta sa tricycle. Ang gagawin niya, banggain ang tricycle gamit ang kotse para ilihis ang takbo nito, para mailigtas si Lolo. Nakita ng driver ng tricycle ang papalapit na Benz. Natakot siya ng sobra. Iniwan na ang tricycle niya. Pag malapit na si Linbuyan doon, bumagal siya. Pak, nabangga ng Benz ang tricycle paikot sa baba. Yung mga gulong, umiikot pa rin sa isang side. Nailigtas naman si Lolo, pero kabado siya ng malala. Nabitawan pa niya ang kanyang tungkod. Nalaglag din ang basket niya. Nakalat pa ang mga lychee sa daan. Napaupo siya bigla sa kalsada. Nagdadasal si Lolo, hawak ang dibdib niya. Dali-daling bumaba si Linbuyan para alalayan siya. Tinanong niya kung okay lang si Lolo. Lolo, ayos ka lang ba dyan? Pawis na pawis si Lolo sa kaba. Pagkatapos magpahinga, umiling na siya. Ayos lang, bata. Salamat sa'yo. Sayang lang ang mga frutas ko. Di ko na ibenta. Nakakapanghinayang talaga. Matamang tinitigan ni Lolo ang mga lychee sa lupa. Susubukan pa niyang pulutin. Pinigilan siya ni Linbuyan. Ako na po, pahinga muna kayo. Maya-maya, pinulot lahat ni Linbuyan ang mga lychee. Alam ng driver na siya ang may mali, kaya hindi na siya nanghingi pa ng bayad kay Linbuyan. Kung wala si Linbuyan, nabundol na si Lolo ng tricycle. Mas grabe sana ang nangyari. Lolo, sakay muna kayo sa kotse ko. Bawal tayo magtagal dito, baka makabara tayo. Habang nagsasalita, hinilanan ni Linbuyan si Lolo sa kotse. Binuksan ang pinto, at inalalayan siyang sumakay. Pagkatapos, umalis na rin sila. Pagkapasok sa loob, doon lang nalaman ni Linbuyan, yung Lolo pala, ay residente ng isang baryo sa Linxian. Mga 70 taong gulang na siya. Nagbebenta siya ng prutas mula sa kanilang bahay. Para lang makabili ng merienda para sa apo niyang 6 na taon. Yun nga lang, wala siyang nabenta ngayon. At nadisgrasya pa siya. Oh, Lolo, wala na pong problem. Huwag na kayong mag-alala. Ihahatid na kita pa uwi. Tapos maghintay ka muna sa kotse. Bibili lang ako ng kaunti. Huminto si Linbuyan sa harap ng grocery. Pinasok niya para mamili ng snacks para sa apo ni Lolo. Hindi na rin siya mahilig sa snacks sa edad niya. Pero, kita mo namang hindi madali ang buhay ni Lolo. Kaya siguro hindi rin maganda ang buhay ng apo niya. Kaya pumunta si Linbuyan sa snack section. Kinuha lang lahat ng nakita niya. Maya-maya lang, itinulak ni Linbuyan ang kotseng punong-puno na. Napuno ito ng merienda. Pagkatapos magbayad, dalawang malalaking supot pa ang nakuha niya. Gumastos ng ilang daang piso at nilagay ang snacks sa likod ng sasakyan. Sumakay si Linbuyan at binuksan ang navigation. Tinungo niya ang bahay ng matanda. Wala rin naman siyang ibang gagawin ngayong araw. Tutulungan na niya hanggang dulo. Yung baryo kung saan nakatira ang matanda. Mula bayan kung magmamaneho, hindi naman kalayuan. Pero kung lalakarin lang, abuti ng matagal. Mabuti nga at nilakad niya ang kalahati. Tapos sumakay ng libreng sakay. Paano pa kaya kung matanda na? Naiiyak tuloy si Linbuyan. Siguro ito ang dahilan bakit siya tumutulong. Baka ito rin ang aral na gusto iparating ng tadhana. Dumating sila sa bungad ng baryo. Ang daan ay puro lubak-lubak dahil kakauwi lang ng ulan. Malalim ang tubig sa lubak. Iho, hindi masukot ng kotse ang loob ng baryo. Mahirap ang daan. Huwag nang subukan pumasok. Baka mabaon lang ang kotse at di na makaalis. Lalo lang tayo mamroblema. Pagkarinig niya niyan, medyo nalungkot si Linbuyan. Kung alam lang niya, dapat konti na lang biniling snacks. Masyadong sablay. Sige po, Lolo. Sasamahan na lang po kita pabalik. Tinulungan ni Linbuyan bumaba ang matanda. Kagatlabing kinuha niya ang dalawang supot ng merienda sa likod. Sumunod siya kay Lolo at naglakad dahan-dahan. Bakit hindi niyo pa pinaayos ang kalsada dito? Hindi makakapasok ang sasakyan sa daan na to. Paano magkakaroon ng pag-unlad? Tanong ni Linbuyan, kinakabahan. Kung inayos lang ang daan, di sana ganito kahirap ngayon. Bitbit pa ang dalawang supot ng snacks. Napabuntong hininga ang matanda. Umiling siya. Gusto rin naman naming ipaayos ang kalsada. Pero wala kaming pera. Wala nang ang pera ang gobyerno ng Linxian. Lalo na dito sa bayan, mas kaunti pa. Sa mga baryo, halos wala na. Dito sa baryo namin, lahat halos ay nagtatanim ng prutas. Sayang talaga, ngayon pa naman panahon ng anihan. Kaso bumaha nung nakaraang araw. Puno ng lubak-lubak ang daan. Maraming putik pa. Hirap na nga ang tao maglakad. Paano pa kaya ang magbubuhat ng prutas ng ilang oras paakyat? Para lang makapagtinda sa bayan. Kailangan talagang ayusin ang daan. Biglang na-realize ni Linbuyan kung saan niya gagastusin ang 5.2 milyon niya. Dito, puro magsasaka ng prutas ang bawat pamilya. Lahat may sariling taniman. Wala naman silang magawa dahil mahirap ang transportation. Tuwing panahon ng anihan, mga taga-ibang lugar na nagtitinda ng prutas. Sila na lang ang bumibili sa baryo. Masyadong mababa ang presyong alok nila dahil di maganda ang transportasyon. Wala na rin ganang lumabas ang mga tao. Kaya napipilitan sila magbenta ng mura. Ganito na lang, Lolo. Ibalik muna natin yung biniling snacks para sa apo mo. Tapos, pwede po ba akong samahan niyo pumunta sa bahay ng kapitan? May gusto akong pag-usapan sa kanya. Pwede po ba?
Seryoso ang tanong ni Lin Buyan. Walang problema, walang problema. Bilis-bilisan lang natin konti. Malapit na rin kami. Ang pangalan ng matanda ay Fenggu. Noon, madalas simple lang magpangalan. 6 silang magkakapatid. Pang-5 siya. Kaya naging Fenggu na lang siya. Ang baryo ito ay tinatawag na Feng. Puro Feng ang apelyido rito. Pagdating nila sa bahay ng matanda, ang apo niyang 6 na taong gulang. Masayang tumakbo para salubungin sila. Pero medyo mahiyain nga, kaya nagtago siya sa likod ng lolo niya. Medyo takot siyang tumingin kay Lin Buyan at mahina ang boses ng tawag niya. Buti na lang daw si kuya ang naghatid kay lolo pauwi. Kung hindi, baka gabihin pa si lolo. Kuya, tawag ng bata, cute ang boses. Nang marinig iyon, biglang gumaan ang pakiramdam ni Lin Buyan. Parang hindi naramdam ang bigat ng dala niyang snacks. Parang nawala ang pagod niya sa pagtulong. Maingat na hinaplos ni Lin Buyan ang ulo ng bata. Halika, kain tayo ng snacks. Lahat ng to, binili ko para sa'yo. Kapag gusto mo ulit, sabihin mo lang kay kuya ha. Bibilhan ulit kita ni kuya. Sobrang sira-sira ang bahay ni Fenggu. Isang lumang bahay na gawa sa puti. Isang kwarto at isang maliit na sala lang. Maliban sa bubong, halos bawat bahagi ng bahay ay may tagas. Nararamdaman din ito ni Lin Buyan. May kaunting hangin na pumapasok sa lahat ng pader ng bahay. Lolo, nasaan ang iyong mga anak? May pag-usisa si Lin Buyan nang magtanong. Nang marinig ang tanong na ito, biglang naging malungkot ang tingin ni Fenggu. Ang nanay ng bata, namatay sa panganganak. Namatay siya sa ospital. Ang anak ko, nang siya ay 4 na taong gulang, nagtrabaho sa construction sa labas. Aksidenteng nahulog siya mula ika-7 palapag. Umalis din siya, nararamdaman ko iyon. Pinilit ni Fenggu na magkwento sa magaan na paraan. Ibinahagi niya ang pinakamasakit niyang pinagdaanan. Walang imik ang dalawa, naging tahimik sila. Pasensya ka na, lolo. Pakisuyo, tanggapin ang aking pakikiramay. Tumayo si Lin Buyan, nagbigay galang kay Fenggu. Agad siyang inalalayan ni Fenggu. Ayos lang, nakaraan na ang lahat. Sayang lang talaga ang apo ko. Kung sakaling mawala na rin ako balang araw, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang naisip ni Lin Buyan, bakit kaya napakaraming sakit sa mundo? Ang sabi nga nila, ang kalungkutan ng tao, hindi talaga natin lubos na nararamdaman ang isa't isa. Ngayon mismo, lubos na naintindihan ni Lin Buyan ang ibig sabihin nito. Huwag kang mag-alala, lolo. Malakas pa ang katawan mo. Makakabuhay ka pa ng maraming taon. Ganito lang din ang nasabi ni Lin Buyan para pakalmahin siya. Yumeling si Fenggu, napabuntong hininga siya. Ang ilang dekada, sobrang haba. Mahirap talaga ang mabuhay. Kung hindi lang dahil may kasama pa akong apo. Ano pa ang saysay ng lahat? Lin, umupo ka muna. Tinawagan ko na ang punong baryo. Darating na siya agad. Lumabas si Lin Buyan. Sinuri niya ito ng mabuti. Ang bahay ni Fenggu, hindi ito sa sentro ng baryo. Hindi ko alam kung bakit. At ayaw na ni Lin Buyan maghulaan. Isang bagay ang maganda sa Fengjia Village. Napakaganda ng tanawin dito. Dahil sa hindi maganda ang kalsada. At dahil nasa bundok sila. Malinis at presko ang hangin. Swebeng presko na di mo mararanasan sa syudad. Kung gayon, bakit hindi gawing eco park ang lugar na ito? Gawing isang pasyalan. Kompleto na sa pagkain, laro at pahinga. Mukhang okay ang ideyang yan. Baka hindi sapat ang 52 milyon dyan. Sige na, kung kulang, dagdagan na lang. Habang si Lin Buyan, nagpaplano para sa hinaharap ng Fengjia Village. May isang lalaking mukhang may edad, pero hindi gaanong matanda. Lumapit siya. Ito na ba ang binanggit ni Uncle Wu? Yung batang lalaki na may kailangan sa akin. Magpakilala muna ako saglit. Ako ang punong baryo ng Fengjia Village. Ang pangalan ko ay Fengyi. Saka lang natauhan si Lin Buyan. Tiningnan niya ang punong baryo sa harap niya. Sabi ng mga matatanda, kakapasok pa lang sa 50 si Kapitan. Ngunit ang itsura niya, hindi mo akalain na 50 lang siya. May hawak siyang isang pares ng lumang sapatos. Naka-roll up ang pantalon hanggang tuhod. Madalas, puro putik ang pantalon. Pati sa mukha, may putik. Ako nga ang nagpag-contact sa'yo kay Lolo. Ako si Lin Buyan. May bagay akong gustong pag-usapan sa'yo. Iniabot ni Lin Buyan ang kamay niya. Naku, wag na. Ang dumi ng kamay ko. Kagagaling ko lang sa bukid. Sobrang dumi. Lin Buyan, di ba? Anong kailangan mo sa akin? Gusto kong gumawa ng kalsada para sa baryo ninyo. Ano yun? Kalsada? Nanlaki ang mata ni Fengyi. Tinitigan niya ng diretso ang binata sa harap niya. Grabe kalsada ang usapan. Pangarap niya talagang magpagawa ng kalsada. Tuwing taon, nagrereklamo siya sa bayan. Pero hikahos ang budget ng Lingshan County. Walang magawa ang lugar. Ang gasto sa pagpapagawa ng kalsada, hindi biro. Dati, naisip niyang mag-ambagan ang baryo. Gusto niyang simulan kahit privately. Nang magpatulong sila sa professional cost company. Grabe talaga. Ang 1 kilometro ng rural road, daan-daang libo agad. Mula Fengjia Village papuntang bayan, lagpas 30 kilometro iyon. Aabuti ng ilang milyon ang kailangan. Yun ang dahilan kung bakit hindi pinapayagan ng bayan hanggang ngayon. Sobrang mahal talaga ng pagpapagawa ng kalsada. Itong batang ito sa harap ko, mukhang wala pang masyadong karanasan sa buhay. Bagamat masaya si Fengyi, saglit lang siya bumalik sa realidad. Ilang milyon, hindi kayang ilabas ng batang ito. Mukhang malayo siyang makalikom ng ganoong pera. Huwag kang magbiro, iho. Sapat na yung hangarin mo. Alam mo bang sobrang mahal magpagawa ng kalsada? Kung gusto natin magpagawa mula sa Fengjia Village, diretso papuntang bayan, nasa 30 kilometro mahigit iyon. Tigda 100,000 kada kilometro. Pag natapos ang kalsadang ito, walang 2-3 milyon, imposibleng matapos. Sa puntong ito, napalalim ng buntong hininga si Fengyi. Gusto ko rin talagang magpagawa ng kalsada. Pangarap ko yun, pero laging hirap sa daan. Hindi makakaangat ang mga taga Fengjia Village. Laging ganito ang buhay nila, baka nga lumala pa ang sitwasyon. Ang Lingshan County ay mahirap na distrito. Walang pondo mula sa gobyerno. Kakaunti lang ang nakukuha. Halos parang wala na nga. Iniyuko ni Fengyi ang ulo niya. Sa matandang ito na mahigit 50 anyos, naramdaman ni Lin Buyan ang lubos na pagkabigo at wala nang magawa. 2-3 milyon lang yan. Hindi malaki, ako na bahala dyan. Pero isang kondisyon lang ang gusto ko. Heto, gusto kong pangalanan sa akin ang kalsadang ito. Dapat sa pangalan ko ang bagong kalsada. Blanko ang mukha ni Lin Buyan. Sandali, pati si Fengyi hindi alam kung nagbibiro siya o totoo. Hindi ako nagbibiro, hindi man maraming assets ko. Pero kayang-kaya kitang dalhan ng kalsada. Walang problema doon. Sa tingin ko maganda rin ang tanawin dito sa baryo nyo. Ang ganda ng paligid. Parang halos lahat dito marunong magtanim ng prutas. Naisip mo na ba, pag natapos ang kalsada, saang direksyon mo dadalhin ang baryo? Sinusubukan ni Lin Buyan ang abilidad ni Fengyi. Kung pumasa, pwede pa siyang magdagdag ng tulong. Gawing tourist spot ang Fengjia Village. Gawing simbolo ng Lingshan County. Doon pa lang magkakaroon ng saysay ang donasyon ko. Totoo ba talaga yan? Sigurado ka bang gusto mong mag-donate ng kalsada? Parang tumitirik ang mata ni Fengyi. Umiti si Lin Buyan.
Buyan, kinuha niya ang cellphone niya, binuksan ang banking API. O eto, tingnan mo. Ang plano ko, mag-donate lang sana sa Lingshan County. Pero hindi ko alam kung saan. Dahil lang sa nakasalubong ko sina Fenggu. Napadpad ako rito sa inyo. Kaya ko naisipan magpatayo ng kalsada dito sa Fengjia Village. Napatingin si Fenggi sa dami ng zero sa screen. Medyo namangha siya. Grabe, 10, daan, libo, milyon. Alin, ikaw ang aming lucky charm. Ang galing mo talaga at bata ka pa. Kapag natapos ang kalsada, planong buuin ko ang mga taga-baryo at sumubok sa industriyang pangturismo. Dahil maganda ang pangangalaga namin sa paligid dito. Maganda ang tanawin at sariwa ang hangin. Ang espesyalidad namin dito ay pagtatanim ng litsas. Laging maaraw sa mga bundok taon-taon. Kaya pag hinog na ang litsas, sobrang tamis at malasa ang lasa. Maraming katas euros narinig ni Lin Buyan si Fenggi. Tumango si Lin Buyan ng masaya. Walang problema kung tatawagin natin itong daan Buyan, tama? Ngumiti si Lin Buyan na parang natatawa. Ay, anong sinasabi mo? Hindi lang itong kalsada ang pwedeng tawaging daan Buyan. Pati kaya nating pangalanan ang baryo natin na Buyan Village. Wala akong tutol dyan. Sigurado akong mas lalo pa silang papayad. Ngumiti si Fengye. Sige po, maghintay lang kayo sandali. Kukontakin ko agad ang staff ng gobyerno ng bayan. Pagkatapos magsalita, lumayo si Lin Buyan. Tinawagan niya ang kalihim ng Lingshan County. Hello, Secretary Huang. Ako ito, si Xiao Lin. Napagdesisyonan ko na po. Handa akong mag-donate ng kalsada sa Fengjia Village sa Lingshan. Magdo-donate ako ng kalsada at tulungan ang mga residente ng baryo. Gagawing modelo ang Fengjia Village para sa turismo. Layunin naming maging tampok ito ng Lingshan County. Masayang sabi ni Lin Buyan. Sa kabilang linya si Huang Zikang. Nang marinig ang Fengjia Village, medyo nagulat siya. Lin, tinutukoy mo ba yung napakalumang Fengjia Village? Tama. Pagkarinig noon ni Huang Zikang, nagpakpak siya sa hita niya. Lin, napakagaling ng ginawa mo. Grebe, walang maayos na kalsada ang Fengjia Village. Kaya hindi umuunlad ang ekonomiya nila. Talagang napag-iwanan. May matinding barangay captain doon, si Fengyi. Yun ay si Fengyi. Simula nang siya na ang namuno sa Fengjia Village. Tuwing may seminar o pagpupulong, basta may pagkakataon siya, palagi niyang inirerekomenda sa gobyerno na bigyan ng bagong kalsada ang Fengjia Village. Kalsadang may dalang pag-asa, pero gipit din sa budget. Hindi kayang agad maglaan ng 2 o 3 milyon para sa ganitong kakalaking proyekto. Kaya natatagalan taon-taon. Araw-araw na lang inaantala. Pero ngayon, ayos na. Nakita agad ni Lin ang problema. Sa wakas masosolusyonan na ito. Matagal pinaproblema ng lahat, pero walang nakakaresolba. Napakatalino ni Lin. Nasaan po kayo ngayon? Pupuntahan ko kayo kasama ang grupo. Medyo nagmamadali si Huang Zikang. Ngayon lang may nag-donate ng ganito kalaki. Nasa Fengjia Village ako ngayon. Pakidala na lang dito ang mga tao, Secretary Huang. Kung pwede, sana mapagkasunduan na rin natin ang donasyon. Kasi busy rin talaga ako. Madami pa akong personal na asikasuhin. Sige, Lin, maghintay ka lang dyan. Paparating na kami. Binaba ang tawag. Nagmadaling lumabas ng opisina si Huang Zikang. Bilis, magmamadali tayo. Puntahan agad ang Fengjia Village. Isama ang taga-Department of Finance. Papuntahin din agad ang mga taga-gobyerno ng Xiushi Town. Nag-utos ng mabilis si Huang Zikang. Una beses pa lang may nagyayang mag-donate ng ganito. Aba, ang saya palang tumulong. Nakakagaan talaga ng pakiramdam. Kakapasok lang niya sa bahay. Tumunog agad ang cellphone ni Fengyi. Hello, Mayor Wang. Ha? Pupunta ka pala dito. Sige, ingat ka sa daan. Ingat sa biyahe. Huwag kang mag-alala. Sasalubungin ko ng maayos si Lin. Binaba ang tawag. May kaunting pawis si Fengyi sa noo, galing umarte. Grabe, unang beses to. Tumawag mismo si Mayor ng Xiushi Town sa akin. Ang batang ito talagang magaling. Maaga pa naman. Punong barangay, samahan mo muna akong mag-ikot sa baryo. Yun ang hiningi ni Lin Buyan. Aba, game na game si Fengyi. Nag-guide siya agad nung unang nagpapatayo ng bahay dito. May extra space na talaga, pero walang pera kaya hindi makagalaw. O, Lin, pag nadaanan mo ang daan na to, darating ka sa elementarya ng Fengjia Village. May malawak na bakanting lot sa likod ng paaralan. Hati na sa bawat pamilya ang lupa. Talagang nagkakaisa ang lahat. Lahat nagtatanim ng litsas. Habang naglalakad si Lin Buyan, tumitingin-tingin siya sa paligid. Totoo, ang Barangay Fengjia ay isang magandang lugar. Kung talagang maayos ang plano dito at may konting promotion. Sa huli, tiyak na magiging sikat itong destinasyon ng turismo. Kapitan, samahan mo akong pumunta sa eskwelahan. Dumating ang dalawa sa eskwelahan ng Barangay Fengjia. Sa tingin ni Lin Buyan, hindi nga ito matatawag na eskwelahan. Mas malaki lang ito ng kaunti sa bahay lupa ni Fenggu. May maliit na bakanting lot, isang nag-iisang basketball hoop, isang pingpong table na gawa sa bato. Ito ang tinatawag na Barangay Fengjia. Ang tinatawag na elementarya, pati mga pasilidad sa labas. May isa pang maliit na bahay lupa sa tabi. Naging curious si Lin Buyan. Para saan kaya ang bahay lupa na iyon? Medyo nahiya si Fengyi at kinamot ang ulo. Doon nakatira ang mga gurong nagvo-volunteer dito. Magkasamang nakatira ang 2 babaeng guro. Halos 1 taon na sila dito. Napakunot noo si Lin Buyan. Nag-volunteer pa talaga sa ganitong lugar. Kahit napakahirap ng kondisyon at nakakayanan pa nilang magtagal. Nakakabilib talaga ang mga ganitong tao. Tiningnan ko lang kanina, may bakanting lote sa baryo. Mas mabuti siguro magpatayo ng bagong eskwelahan. Tingnan mo, ang mga bata, ang layo ng nilalakad papuntang paaralan. Ang daan di rin maayos, lalo na pag umuulan at nagkakaputi. Puno ng putik saan-saan. Napakaraming panganib dyan. Kanina nakita ko talaga yung isang magandang lote sa baryo. Sobrang okay talaga. Yun yung sinasabi mong bakante, di ba? Ako na, si Lin Buyan, magpapatayo ng bagong Hope Elementary School dito. Nag-uusap pa sila noon, biglang narinig ang mga batang nagbabasa ng malakas sa classroom. Hindi sumuko ang mga bata kahit hindi maganda ang kapaligiran. Ni hindi nila binitiwan ang oportunidad na mag-aral. Pati ang guro, di sumuko kahit mahirap ang buhay. At di iniwan ang mga bata, basta may pag-asa. Kakayanin ang lahat. Salamat po, Lin. Salamat ng sobra, Lin. Hindi na napigilan ni Fengyi ang tumulo ang luha. Mula sa isang lalaking higit 50 taong gulang. Tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha. Nalilimutan na ni Fengyi kung gaano na siya katagal hindi umiiyak. Ilang taon, ilang dekada na ang lumipas. Pero ngayon, wala
Wala na siyang kayang ipahayag na emosyon. Wala nang salitang kayang ilarawan ang pakiramdam niya. Tunay kang tagapagligtas ng barangay Fengjia. Sige na nga, napaluhod ng malakas si Fengyi kay Lin Buyan. Wag niyo pong gawin yan. Dali-daling inangat ni Lin Buyan si Fengyi. Dapat ko lang naman talaga itong gawin. Walang anuman, baka mabawasan pa ang buhay ko pag ganyan ka. Habang abala pa silang nag-uusap, may isang lalaki, maitim at gwapo. Agad na tumakbo palapit sa kanila. Kakapitan, Grebe, dumating lahat, may governor, mayor at barangay captain. Nasa harap ng bahay mo silang lahat. Naghihintay sila na umuwi ka. Mula pagkabata, hindi pa siya nakakakita ng ganoong kataas na opisyal. Natuwa ang kapitan nang marinig ito. Sabay-sabay silang tatlo umuwi sa bahay. Ang bahay ng kapitan ay isang maliit na bungalo. Medyo mas malaki nga lang kaysa iba. Hindi tulad ng bahay ni Fenggu na sobrang luma. Nakatayo sa harap ang isang grupo ng tao na simple at disente ang damit. Makikita sa kilos nila na siguradong galing sa gobyerno dahil iba ang dating nila. Kumpara sa mga taga-baryo, kitang-kita agad iyon ni Lin Buyan. Kayo po ba ang kapitan? Itong batang lalaki siguro si Amy Alin. Isang lalaking matipuno, may ayos na buhok pakalbo sa likod. Suot ang coat at pantalon, mukhang opisyal. Lumapit siya kay Fengyi. Sabay, tinitigan niya si Lin Buyan ng mabuti. Parang pamilyar sa kanya ang kabataang ito. Ako nga, Secretary Huang, ako ang kapitan ng barangay Fengjia. At si Fengyi, ang sinasabing magdodonate ng daan sa baryo. Habang nagsasalita si Amy ay Lin Buyan, ipinakilala siya ni Fengyi. Kamusta, Lin Buyan? Secretary Huang, ako si Lin Biu. Yan. Iniabot ni Lin Buyan ang kamay niya. Sabay handshake sila ni Huang Zikang. Pag-usapan na natin agad ang negosyo. Pagkatapos ng meeting, babalik pa ako ng Yoncheng. CJ, sumama ang lahat kay Kapitan Fengyi papasok sa bahay. Dahil naabisuhan na. Kaya ang misis ni Fengyi, matagal lang nilinis ang bahay nila. Umupo silang lahat. Secretary Huang, ngayon na nandito na kayong lahat. Siguro handa na rin kayo. Plano ko pong magpagawa ng kalsada para sa barangay Fengjia. Diretso mula dito papuntang bayan ng Xiushi. Hindi mahalaga kung magkano ang gastos. Basta't dekalidad ang kalsada. Dapat maganda ang pagkakagawa. Nang marinig ito, nabigla ang mga tao sa labas ng bahay. Grabe, ang galing talaga ng batang ito. Ayos yan. Maliligtas na ang buhay natin. Nagpanting ang usapan ng mga tao. Kaya kunwari pinasimangot ni Fengyi ang mukha. Isinara ang pinto ng bahay nila. Siya mismo ang nagbantay sa pintuan. Ayaw niyang maistorbo ang pag-uusap sa loob. Tama na yang ingay niyo. Hindi lang kalsada ang ibibigay ni Amy Alin. Pati bagong elementarya para sa barangay Fengjia. Ano tawag mo dyan? Yan ang batang bayani. Mas lalo silang na-excite nang marinig iyon. Talagang natuwa ang lahat. Kaya mabilis na sumenya si Fengyi na manahimik. Pwede yan, Amy Alin. May nag-estimate na rin kami noon. Mga 33 milyon ang gasto sa kalsadang to. Kaya namang gawin. Nakangiti si Huang Zikang. Tumango naman si Lin Buyan. May naisip lang akong dagdag na ideya. Nilibot ko rin saglit ang barangay Fengjia ngayon. Maganda talaga dito. Halos lahat ng bahay may tanim na lychee. Din ang lokasyon. Kaya gusto ko rin mag-invest at gawing eco park ang lugar na to. Para pati mga taga-baryo magkaroon ng ibang paraan para mapabuti ang buhay nila. Mas gaganda ang buhay nila dito. Natuwa talaga si Huang Zikang doon. Sobrang saya niya. Ayos. Ang galing mo talagang bata, Jim Alin. Matagal na naming alam ang sitwasyon dito sa barangay Fengjia. Pero anong magagawa namin? Konti lang ang pondo ng bayan. Marami pang ibang baryo na kailangang tulungan. Hindi pwedeng ilaan lahat ng pondo. Sa barangay Fengjia lang, maganda talaga ang lokasyon dito sa baryo. At napakaayos ng environmental protection. Tama ang ideya mo, Jim Alin. Gawing eco park ang baryo, tapos gawing tourist spot. Sa ganun, magiging pride ito ng Lingshan County. Tumango-tango si Lin Buyan. Yun din ang nasa isip niya. Sige, sasabihin ko na ang mga kondisyon ko. Tahimik na nakinig si Huang Zikang. Matagal siyang nagtatrabaho at naiintindihan na niya na walang gagawa ng libre. Naniniwala siya na tututuhanin ni Lin Buyan ang proyekto sa kalsada at mag-invest sa baryo. Pero siguradong may hinihingi rin kapalit. Sige, magsasalita na ako. Habang nagsisimula magsalita si Lin Buyan, may isang babae sa likod ni Huang Zikang na nilabas ang kanyang notebook at nagsimulang magsulat. Ang pangalan ng kalsadang itinayo ko para sa barangay Feng ay tatawaging Buyan Road. Gagamitin ko ang aking pangalan para maramdaman kong bahagi ako at balak kong mamigay ng tulong paminsan-minsan pa. Gusto kong gawing simbolo ang buyan para mahikayat ang lahat na maging mabuti rin katulad ko. Pangalawa, tungkol sa pag-invest sa barangay Feng para gawing isang tourist village. Pwede akong mag-invest. Ang huling layunin ko ay gawing bagong puok pasyalan ang barangay Feng. Pero hindi ko kayang tustusan mag-isa ang proyekto kasi ang cash ko ngayon, pinakamalaki ay 100 milyon lang. Kaya gusto kong makipag-partner sa gobyerno. Gusto ko lang ng 30 profit share. Nang marinig iyon ni Huang Zikang, anong kondisyon naman yan? Parang libre lang yata ito ah. Totoo ba? Ito lang. Hindi makapaniwala si Huang Zikang. Tumango si Lin Buyan at sabi niya, ngayong araw, magdodonate ako ng 100 milyon. Tanggalin ang 35 milyon para sa road construction. Ang matitira ay ilalaan lahat sa tourist village project ng barangay Feng. Sige, tanggap ko ang dalawang kondisyon mo. Ngayong araw dito mismo sa site, nandito lahat ng pangunahing opisyal ng bayan ng Xiushi. Ako na si Huang Zikang ang magdedesisyon. Kung magkano lang ang kaya ng county finance, yun lang din ang ilalabas namin. Tiyak naming tatapusin ng maayos ang renovation ng barangay Feng. Gagawin naming maayos ito para masolusyonan ang mga problema ng mga residente at para na rin makatulong sa pagpupromote ng county ng Ling. Win-win tayong lahat dito. Huwag kang mag-alala, Jim Alin. Pag sinimulan ang dalawang proyektong ito, araw-araw ko itong tututukan. Doon lang napangiti si Lin Buyan at tumango. Sige, mag-transfer na tayo. Agarang inilipat ni Lin Buyan ang 100 milyong pondo sa bank account ng gobyerno. Pero may medyo alanganing punto. Noong una kasi, sinabi ni Lin Buyan na magdodonate siya ng 52 milyon. Ang mga taga-gobyerno ay nakagawa na ng sign na may nakasulat na 52 milyon. Plano kasing gamitin iyon pandokumento. Pero ngayon, inangat ni Lin Buyan ang donasyon direkta sa 100 milyon. Lahat nagulat, walang nakahanda. Ayos lang yan. Pwede ninyong is-promote ang donasyon ko. Pero wag lang ilantad ang pangalan ko. Pwede niyo bang gamitin ito para bigyang publicity ang barangay Feng? Alam na alam niyo na. Pagkasabi noon, nagtawanan ang lahat ng tao sa kwarto.
Nen, Alin, kanina ba sa daan papunta rito? Naaksidente ka ba sa isang intersection? Habang nagmamaneho ng malaking Benz at nahulog ang isang tricycle, may isang lalaking nakasalamin, may hawak na cellphone. Nakatingin kay Linbuyan. Alam niyo na pala lahat. Medyo nahiya si Linbuyan at kinamot ang ulo. Super excited ang lalaki. Mayor Huang, tingnan niyo. Na-post na online ang mabuting gawa ni Amy Alin. Kinuha ni Huang Zikang ang cellphone. Lumapit din si Linbuyan. Ay grabe, nagmamaneho ng Benz at naaksidente ang tricycle na walang kontrol. Lahat ng iyon ay na-videohan pa at upload agad sa internet. Maikling video lang, umabot na agad sa 400,000 likes. At ilang oras pa lang na-upload yung video. Bagong post pa lang yan. Lalo pang masaya sa comment section. Bagay lang mag-bisave. Nga naman, pagbaba niya ng kotse, di man lang niya tiningnan ang kotse niya. Walang problema dyan. Mayaman at gwapo pa. Importante, mabait ang puso. Ito na siguro ang ideal husband ko. Umurong ka dyan. Wala kang kinalaman dito. Akin ito, siya ang asawa ko. Medyo nahiya si Linbuyan. Anong gagawin natin, Alin? Hinahanap ka na ng buong internet bilang pinakamakisig na Benz owner. Hahaha. Gusto ko ring maipalaganap ang pangyayaring ito. Sana hindi tutulan ni Alin. Bibigyan ka namin ng award bilang masigasig na mamamayan. Super saya ni Huang Zikang. Okay na rin siguro yan. Anyway, kung di dahil dito, baka di rin ako napunta rito. Go lang sa promotion. Syempre susuporta ako. Agad inayos ng mayor lahat ng proseso. Ding! Congrats! Natapos ng sobra ni host ang task. Upgrade na ang Destiny Investment. Host, pwede kang tumanggap ng 2 impormasyon mula sa hinaharap. Tandaan, huwag ipagsabi ang info galing sa hinaharap sa kahit na sino. May narinig akong tinig ng Destiny Investment sa isip ko. Umiti si Linbuyan ng bahagya. Mukhang okay naman. Nakita ni Fengyi na napagkasunduan na ng lahat ang mga bagay-bagay. Binuksan niya ang pinto. Punong-puno na ng mga taga-baryo ng Fengjia ang labas ng pintuan. Ang maliit na bakuran sa harap ng bahay ni Fengyi. Ngayon ay siksikan na ang tao. Tiningnan ni Huang Zikang si Linbuyan. Alin, magsalita ka naman sa lahat. Sobrang laki ng naitulong mo sa kanila. Dapat nilang makilala ka. Tama, dapat nilang matandaan ka, dagdag ni Fengyi. Kasabay nitong kumaway siya. Senyal na manahimik ang lahat. Unang-una, sa totoo lang, sambalang napunta ako dito sa Fengjia Village. Nang dumating ako, nakita ko ang kalagayan ng Fengjia Village. Naawa ako. Habang nagsasalita si Linbuyan, tinitingnan niya ang mga inosenteng mukha sa labas. May kasabihan, kung may kakayahan ka na, huwag mong kalimutang tumulong sa iba. Ang kasiyahan ng isang tao, pwede nitong pasayahin ang mas maraming tao. Nang makita ko ang matandang si Fenggu, kahit hirap na hirap sila, kaya pa rin niyang maglakad ng ilang oras para ibenta ang inani niyang prutas sa bayan. Lahat ng ito para lang mabigyan ng merienda ang apo niya. Malaking tama ito sa puso ko. Kaya nagdesisyon akong mag-donate ng kalsada sa Fengjia Village at makikipartner din sa gobyerno para ayusin ang kalagayan ng pamumuhay dito. Para mas maganda ang magiging kinabukasan ng lahat. Mas gaganda ang buhay. Pagkasabi niyan, marami sa mga taga-baryo sa labas ay naiiyak na. Kulang ang budget ng pamahalaan. Pero hindi sila nagreklamo. Hinaharap pa rin nila ang buhay. Kung masama ang panahon, naapektuhan ang ani. Pero hindi pa rin sila nagrereklamo. Laging positibo. Pero ngayon, hindi na nila mapigil ang emosyon. Mga kababayan, nagdesisyon din akong magpatayo ng bago rito sa baryo. Ako mismo ang sasagot sa pondo. Huwag nating hayaan na maghirap ang mga bata at huwag nating pabayaan ang mga guro. Sana, matapos mareforma ang Fengjia Village, maging simbolo ito ng Lingshan County at maging inspirasyon para sa lahat. Salamat, pagkasabi niya. Malalim na yumuko si Linbuyan. Tahimik ang lahat. May isang residente ang unang lumuhod pa unti-unti. Sinundan ng pangalawa at hanggang sa huli, lahat ay lumuhod sa lupa. Tumayo na kayo dali. Napakamot sa ulo si Linbuyan sa nangyayari. Naguluhan din si Huang Zitao at iba pa. Apo, pakisuyo nga, paakyatin mo sila. Medyo nataranta si Linbuyan, pero sumunod na rin si Fengyi at lumuhod. Alin, tanggapin mo ang taos puso naming pasasalamat. Pinakamalugod na pagbati sa iyo. Nagtakip ng mata si Linbuyan. Ayaw niyang makita at habang paalis na sana siya. Punong-puno na rin ang labasan ng mga taga-baryo. Bawat isa may hawak na regalo. Tahimik silang nakatayo sa gilid. Alin, ito po ang mga regalo ng lahat para sa inyo. Galing lahat sa aming tanim na lychee at ilang lokal na produkto. Hindi man mahal pero taos puso ito. Sana tanggapin niyo ito, Alin. Napangiti na lang si Linbuyan. Binuksan na lang ang likod ng kotse niya. Agad na puno iyon. Binuksan na rin ang likod na upuan. Madali rin itong napuno. Kahit si Huang Zitao at iba pa, nakatanggap din ng ani. Pero mas masaya dito kay Linbuyan. Alin, sumama ka na sa amin pauwi. Bukas, tungkol doon sa pagligtas mo sa matanda. Magkakaroon tayo ng press conference at bibigyan ka ng parangal bilang masigasig na mamamayan. Sige, okay. Tahimik na nagmaneho si Linbuyan. Sumunod siya sa karamihan. Doon sa kabila ng bundok, sa likod ng dagat, may grupo ng mga Smurf para sa asawa ko. Ay, mali. Yung asawa mo, nakuha ko na raw. Biglang tumunog ang galak sa boses ni Sang Yun sa telepono. Ang galing talaga ng bata na to. Lahat inayos na para sa akin. Tama ang mata mo, namana mo sa mama mo. Ang galing talaga ng batang ito. Talagang magaling na panganga si Linbuyan. Mukhang nag-effort talaga si Liuruyan. Sige, magpahinga ka dyan. Bukas, pagbakasyon ko, uwi na ako. Hindi importante kung uwi ka o hindi. Ayos lang, okay naman si Ruyan, mabait siya. Sasamahan daw niya akong mag-ikot. O sige, dito na lang muna. May malakas na tunog. Naputol bigla ang tawag. Sariling anak mo pa. Hindi na gaanong importanteng bata ka. Kesa sa batang ngayon lang nakilala. Hay, ewan. Medyo napailing si Linbuyan. Press conference ng gobyerno ng Lingshan County. Matapos ang pag-uusap kagabi. Napapayag rin ni Huang Zikang si Linbuyan. Dapat matapos na ng maayos ang magandang balitang to. Dalawang bagay ang i-anunsyo sa presscon. Okay, tahimik muna lahat. Malapit na tayo simulan. Ako mismo mag-host ng presscon ngayon. May dalawa akong anunsyo. Una, yung mainit na balita kagabi online. Yung nagtulak ng tricycle gamit ang Benzes. Narito siya mismo ngayon. Pagkasabi niyon, nagkagulo ang mga reporter. Dapat masakyan ang mainit na balita. Kailangan ma-headline. Sikat na sikat ito sigurado. Pangalawa, dito sa Lingshan County natin. Kagabi, may private donation na natanggap. Pinakamalaki, umabot ng 100 milyon. Pagkasabi nito, halos
mabuksan ang bibig ng mga reporter. Ano, 100 milyon? At personal pa. Grabe ito. Nakita ni Huang Zitao ang reaksyon ng mga reporter. Susunod naman, Day Award natin sa masigasig na mamamayan. 100 milyon na donasyon mula sa pribado. Tawagin natin si Lin Buyan, batang huwara ng Lingshan County. Pagkasabi niyon, natahimik ang lahat. Medyo nahihiya si Lin Buyan pag-akyat. Bumati siya sa mga opisyal, pati sa mga reporter. Hindi naman masyadong mahaba ang press con. Si Huang Zitao may pinag-utos. Gumawa ng malaking cardboard ng donasyon na 100 milyon at binigay kay Lin Buyan. Sabay nag-picture taking. At tulad ng sinabi niya, pinasinayan si Lin Buyan ng masigasig na mamamayan. Malaki ang naging bunga ng biyahe na ito. Sobrang natuwa si Lin Buyan, pero hindi niya alam na siya ngayon naging sentro ulit ng balita. Nalugi ang Lin Group, pero ang anak nila nag-donate ng 100 milyon. Kahit lugi, mas malaki pa rin. Napatalsik na batang amo, nag-donate pa rin ng 100 milyon. Nag-donate ng 100 milyon para patunayan ang sarili. Breaking news. Breaking news, nag-donate si Lin Buyan ng 100 milyon sa mahihirap. Dating bankrupt na amo, ngayon awardee na ng bayan. Ang bilis ng pagkalat ng balita. Habang tinitingnan ni Baiksui ang mga bagong balita, ramdam niya tumataas ang presyon niya. Agad bumagsak ng 100 milyon na donasyon. May 1 bilyong assets ba talaga si Lin Buyan? Habang iniisip niya, lalo siyang nagsisisi. Ano kayang paraan para makabalik kay Lin Buyan? 1 bilyon, sapat na. Tingnan mo si Buyan, ang laki ng narating. Hawak ni Liu Ruyan ang telepono. Binuksan niya ang balita tungkol kay Lin Buyan. Ibinigay kay Zhang Yu. 100 milyon ang donasyon na iyan. Talaga bang kumita siya ng ganong kalaking pera? Hindi pa rin makapaniwala si Zhang Yun. Tumango si Liu Ruyan. Siya, ilang araw lang ang nakalipas, nag-short sa International Oil Futures. Ang laki ng kinita niya. Totoo lahat ng sinabi niya sa'yo. Hindi lang siya marunong kumita, mabait pa at responsable. Nang banggitin ito, namula ang mukha ni Liu Ruyan. Medyo naiya siya. Kailan kayo magpapakasal? Wala na naman akong ginagawa ngayon. Gusto ko nang magkaapo. Sabi ni Zhang Yun na pabiro. Tita, maaga pa. Bakit pinag-usapan na to? Namula ng todo ang mukha ni Liu Ruyan. Pwede na tayo magluto ng ulam kahit itlog lang. Kuya, mukhang seryoso. Si Lin Buyan kumita raw ng 100 milyon. Tingnan mo ang balita. Nag-donate siya ng 100 milyon sa isang maliit na baryo sa Yongcheng. Donasyon niya, 100 milyon. Kung wala siyang pera, paano siya naging galante ng ganyan? Apektado si Lin John. Tinawagan niya agad ang kuya niya. Nagmadali siyang magsalita. Di kumita siya. Yung kumpanya niya, ipinahamak din niya. Napikon na nga ang matatanda sa kanya. Wala na siyang banta sa atin. Walang pakialam si Lin Yi. Ang mahalaga, pati nanay ni Lin Buyan pinaalis sa Lin family. Lumipat na sa Yongcheng para lumapit sa anak niya. Ano pa ang kinakatakot mo? Pero, si Lin John gusto pang magsalita. Pero pinutol agad ni Lin Yi. Sundin na lang natin ang plano. Ihanda ang bitag para kay Laosi. Kailangan bilisan natin. Lumalala kasi ang kalagayan ni Papa. Hindi na ako makapaghintay. Pinutol ni Lin Yi ang salita ni Lin John. Kuya, naiintindihan ko na. Hukay na lahat, handa na. Kulang na lang ang tamang oras. Masaya si Lin Yi, binaba na ang tawag. Ang 4-way tournament ng Lin Group. Sa totoo lang, 3 pamilya lang ang naglalaban. Magkapatid ng buo si Lin Yi at Lin John. Ngayong binagsak ni Lin Buyan ang kumpanya. Maagang sumuko. Kaya sila o sina lang, si Lin Jai, ang natira. Mag-isa na lang siya. Hindi siya kasing lakas ng dalawa. Simula nang bumagsak ang kumpanya ni Lin Buyan. Ramdam ni Lin Jai na humihirap ang negosyo nila. Lalong bumababa ang kita nila. Naipit na sila sa development. Buong taon, ilang milyon lang ang kita. Kung hindi magbabago ang huling pwesto sa 3, siguradong matatanggal siya. Lin Cheng. Matapos asikasuhin lahat, si Lin Buyan. Bumalik sa hotel. Mabilisan niyang tinantiya. Nagkapera siya ng 100 milyon para kay mama. Pagbayad ng utang at bayad, halos 50 milyon. At ayon sa Destiny Investment, nag-donate pa siya ng 100 milyon. Kailangan pa maglaan ng 100 milyon para magtayo ng charity foundation. Sa ganyang kalkulasyon, yung natira niyang yaman, mga 800 milyon. Hindi pwede, kulang pa yan. Yung matanda, nagawa niyang paalisin ang asawa niya. Pinaalis ang nanay niya sa sariling bahay. Hindi mapapatawad yan ni Lin Buyan. Kailangan pa niyang kumita ulit. Madaming pera pa kailangan. Gusto niyang lampasan ang Lin Group. Tahimik siyang bumalik sa hotel. Wala siyang sinabihan kasi desidido na siya. Kailangan niyang paikutin ulit. Nilabas niya ang Destiny Dice. Mabuti tiningnan niyang mabuti. Parang may nagbago. O baka wala rin naman. Nag-isip siya sandali pero pinapaikot pa rin ni Lin Buyan ang dice. Lalong bumibilis ang ikot nito. Parang may hangin na nga. Makalipas ang 2 minuto. Kuminto na ang dice. Lumapit si Lin Buyan, 16 na ang lumabas. Naghahanap ng investors ang Jiangyu Drone Company. Kasulukuyang 1.2 bilyon ang halaga. 6 na taon mula ngayon. Aabot daw ng 800 bilyon ang halaga ng kumpanya. Magiging numero 1 sa industriya. Ibig bang sabihin na dapat niyang investan ang Jiangyu Drone Company? Naalala ni Lin Buyan bigla. Yung dating kumpanya niya may negosyo rin. Na pwede mag-collab sa drone company. Kaso bumagsak ang kumpanya niya. Sabi ng Destiny Investment, may 2 kang pwedeng malaman. Ibig sabihin, pwede pa siyang mag-grow ulit. Desidido na si Lin Buyan. Mag-i-invest talaga siya sa Jiangyu Drone Company. 6 na taon din iyon. 12 ng balik ng puhunan. Napakalaki nyon. Pinihit uli ni Lin Buyan ang gulong ng tadhana. Ngayon ay 3.3 araw mula ngayon. Alas 7 ng gabi, may stone gambling fair sa Nanhai City. Ang bato 68 sa hall 3 ay nagkakahalagang 40 milyon. Ang huling halaga ay aabot sa 1.3 bilyon. Maging stone king ng gabing iyon. Diyos ko, ang 40 milyong ito ay magiging 1.3 bilyon. At 3 araw lang ang kailangan. Agad na itinala ni Lin Buyan ang impormasyon. Sa pagkakataong ito, kung tama ang hula, kung gayon, ang kanyang yaman ay aabot sa halos 2 bilyon. Mas marami na siyang magagawa, pero maaga pa naman. Sa hinaharap, si Lin Buyan, hindi laging gagamit ng sariling pangalan. Sa paggawa ng mga bagay, matapos mag-isip-isip, nagpasya siyang magtayo ng investment company. May pangalan na siya. Ito ay Buyan Investment Co. That's, dito nahirapan si Lin Buyan. Wala siyang alam sa ganito. At kulang pa sa tao. Bigla, isang pangalan ang pumasok sa isip niya. Ang taong si Liu Yan, ang dating financial director ng kumpanyang napa-bankrupt niya. Nag-aral sa top university sa Amerika, galing sa ibang bansa, at masipag magtrabaho. Sayang lang talaga, sa unang kumpanya niya, nakaboss siya ng tulad ni Lin Buyan. Masayang kinuha ni Lin Buyan ang phone niya. Nag-send ng WeChat kay Liu Yan. Pero ang bumuwad sa kanya ay isang malaking pulang
exclamation mark. Grabe, nalugi lang ang kumpanya. Binura mo na agad ang WeChat ng dati mong boss. Tignan mo kung paano kita tuturuan. Tiningnan ni Linbuyan ang mga contacts dahil ni-block siya sa WeChat. Siguradong, ni-block din ito ang lumang work number niya. Pero problema ba iyon? Hindi iyon problema dahil sa dual SIM. Paborito ko to. Ginamit ni Linbuyan ang private number niya. Tinawagan ang numero ni Liuyan. Tut agad-agad. Sinagot ang tawag. Halo, sino to? Ang tamad na boses. Ni Liuyan ay narinig sa telepono. Natuwa si Linbuyan dito. Binago niya ang boses, si Liuyan ba to? Ako si Qin Shai Huang. Mag-transfer ka ng 300 sa WeChat. Pagbalik ko saksiyan niyang at maupo sa trono. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng mundo. Mainit din pala ang ulo ng batang ito. Muling tinawagan ni Linbuyan ang telepono niya. Ang kulit mo naman. Qin Shai Huang kakamo. Ako naman ang Jade Emperor. Naniniwala ka ba? Ipapabago ko kay Yanwang ang buhay mo sa impyerno. Galit na sabi ni Liuyan. Kagagaling lang niya sa ibang bansa. Gusto sanang magpakitang gilas. Pero nakatagpo ng boss na walang gustong gawin. At boss na walang alam sa trabaho. Sapat na iyon para sumama ang loob niya. Tapos nalugi pa ang kumpanya. Nang dumating ang bagong admin mula sa GI. Akala ni Liuyan ay may pag-asa pa siya para maipakita ang galing niya. Pero ang unang ginawa ng mga ito ay sibakin lahat ng high-level officers. Kaya gaya ni Linbuyan, nag-impake siya at umuwi sa kanila. Kahit tahimik na pag-iisip sa buhay, hindi magawa. Dahil sa mga scammer na mababa ang fee. Tuluyan nang sumabog si Liuyan. Matapos magsalita si Liuyan, hindi napigilan ni Linbuyan ang tumawa. Teka, ang tawang ito, ang boses na ito, bakit parang pamilyar na hindi? Pambihira, si Linbuyan ba to? Biglang napaupo si Liuyan. Ikaw na bata ka. Nalugi na nga ang kumpanya. Bakit mo ni-block ang dati mong boss? Pabirong sabi ni Linbuyan. Nararamdaman niya na hindi rin maganda ang takbo ng buhay ni Liuyan. Nagitngit ang mga ngipin ni Liuyan. Buisit, hindi mo ba alam kung bakit nalugi yun? At nakuha mo pang magtanong sa akin. Pero dahil hinanap siya ni Linbuyan, ibig sabihin baka kailangan siya nito. Mabuti o masama, hindi pa niya alam. Kaya hindi na muna siya nagmura kay Linbuyan. Ah, si Boss Lin pala. Sabi ko na, nadulas lang ang daliri ko. Maniwala ka? Nahihiyang sabi ni Liuyan. Nadulas? Lokohin mo lelong mo, bata mo pa, wala ka namang Parkinson's. Hindi naniwala si Linbuyan sa biro niya. Sige na, wag na tayong magbulahan. Magtatayo ako ng bagong kumpanya. Gusto kitang kunin para tumulong. Kung wala ka namang ginagawa, pumunta ka rito. Magtatayo ng kumpanya? Nanlaki ang mata ni Liuyan. Umiling siya ng mabilis. Hindi, ayoko na. Boss Lin, umanap ka na lang ng iba. Hindi ko kaya ang trabahong yan. Napangisi si Linbuyan. Ayaw mo dahil hindi mo alam ang sweldo. Gagawa ako ng investment company. Ang kapital ay 300 milyong yuan. Gaya ng dati. Ikaw ang financial director ng kumpanya. Hindi bale kung kumita o hindi. Pero may isang task ako sa'yo. Tulungan mo akong itayo ang kumpanya. 6 na milyong sahod kada taon. May bonus pa. Hehe, siguradong matutukso siya. Hindi naniwala si Linbuyan na hindi siya papayag. Pambihira, si Liuyan sa sandaling iyon ay parang kinapos ng hininga. Boss Lin, seryoso ka ba? Nasa Yunqing ka ba ngayon? Kung sa dating lugar. Kita tayo ng 1:00. CJ, darating ako sa oras. Pagkatapos ay binaba ni Linbuyan ang tawag. Maya-maya lang, may mensaheng dumating sa WeChat. Galing ito kay Liuyan. Sa sandaling ito, masaya si Linbuyan. 6 na milyong sahod lang pala ang kailangan sa lalaki. Maaga pa naman, tinawagan ni Buyan ang numero ni Zhang Yun. Nay, nasaan ka? Nandito na ako. Nasa hotel ako. Naisip ni Linbuyan, kahit busy, hindi dapat kalimutan ang ina. Tama, namamasyal ako sa labas. Wag mo akong istorbohin. Maglaro ka mag-isa. Bip-bip na putol ang tawag. Hindi maintindihan ni Linbuyan. Ano bang sinabi ni Liuyan kay Zhang Yun? Ayaw na yata ako ng sarili kong nanay. Hayaan na nga lang. Halo, Liuyan, sa dating lugar, hintayin kita doon. Nag-ayos ng kaunti si Linbuyan. Nagmaneho papunta sa Jingxin Tea House. Ang may-ari ng tea house na ito ay napaka-misteryoso. Walang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Medyo malaki ang tea house, pero ang dekorasyon ay gaya ng pangalan nito. Napakaganda at napakasimple. Mahilig uminom ng tsaa si Linbuyan. Kaya noong nasa college pa siya, gustong-gusto na niya ang tea house na ito. Hindi mahilig sa tsaa si Liuyan, pero wala siyang magagawa. Tuwing may mahalagang bagay, dito siya palaging inaaya ni Linbuyan. Tuwing umiinom ng tsaa si Linbuyan, tubig lang ang iniinom ni Liuyan. Ang tubig na pinakuluan, kailangan mo pang magbayad at mahal pa. Isang baso, 18 pesos. Sinasabi nila na hindi tungkol sa pera. Sabi, tungkol lang daw sa kapalaran, isang tsaan ng Longjing. Isang baso ng tubig lang. Sinabihan ni Linbuyan ang waiter dahil regular na siya dito. Alam din ng waiter ang gusto niya. Si Linbuyan, diretso siyang pumasok sa paborito niyang private room. Hindi na nag-isip, binuksan agad ang pinto. Pero grabe naman, may isang lalaki sa loob, kasama ang isang sexy na babae. Magkalapit sila, mukhang sweet at malapit. Biglang may nagbukas ng pinto. Nagulat ang babae at napasigaw pa. Sino ka? Bakit hindi ka kumato? Buti na lang walang nangyari. Grabe, natakot ako. Umingkas ang babae. Galit na tumingin kay Linbuyan. Pinagpapawisan ang noo. Medyo mataba ang lalaki. Malaki ang tiyan, parang businessman. Mukhang bagong yaman. Yung matinding atmosphere na wala ng matagal. Biglang nabasag ng bata na walang pakialam. Pumasok at ginulo ang lahat. Kailangan naman mag-isip ulit ng matagal. Lalo siyang nahilo. Pero tama rin naman. Hindi naman inisip ni Linbuyan kung gagawa ng malandi o date. Bakit sa tea house pa? Okay lang sa tea house. Pero dito pa sa sobrang bagis na tea house. Kuya, pasensya na. Ayaw makipag-away ni Linbuyan. Hindi siya marunong makipaglaban. Hindi ko alam na may tao pala dito. Kasi lagi kong ginagamit ang room na ito. Sorry. Paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin. Halika dito para mag-apologize. Ang layo mo. Walang sincerity. Medyo nadismaya ang lalaki. Nasaan ang waiter? Ito ba ang sinasabi niyong high class? Sa tea house niyo, kahit sino pwede magbukas ng pinto. Napilitan si Linbuyan na lumapit. Ikaw ba yung nasa internet? Yung sikat na babae? Ano nga bang pangalan mo? Habang papalapit si Linbuyan, biglang lumabas ang tanong na ito. Mabilis niyang nilabas ang phone. Binuksan ang short video API. Naghanap muna. Habang tumitingin, lalo siyang natitiyak. Ikaw ba? Ikaw si Linbuyan? Napatigil si Linbuyan. Ano ba Euros to? Sikat na pala ako. Dong, siya si Linbuyan. Si Linbuyan nga, yung nag-comment, yung sinabi mo na deserve niya yung Benz. Sa video, pati lalaki nagulat. Ang swerte naman. Grabe, ang sakto nito.